안녕하세요. Magandang umaga po sa inyong lahat. 오랜만에 보는 것 같습니다. 그죠? Parang matagal na po tayong hindi nagkita, tama po ba? 오늘은 우리가 창세기 27장 1절부터 23절까지 읽도록 하겠습니다. Sa umaga pong ito, babasahin po natin ang Genesis chapter 27 mula verse 1 hanggang 23. Babasahin po natin. Verse 1. At nangyari nang matanda na si Isaac at malabo na ang kanyang mga mata na ano pat hindi na siya makakita, ay tinawag si Esau na kanyang anak na panganay at sinabi sa kanya, "Anak ko," at kanyang sinabi, "Narito ako." At sinabi niya, "Narito, ako'y matanda at hindi ko nalalaman ang kaarawan ng aking kamatayan. Ngayon nga kunin mo, ipinamamanhik ko sa iyo ang iyong almas, ang iyong lalagyan ng pana at ang iyong busog, at lumabas ka sa parang at ihuli mo ako ng usa. At igawa mo ako ng masarap na pagkain na aking ibig at dalhin mo rito sa akin upang ako ay kumain, upang ikaw ay basbasan ko bago ako mamatay." At pinakikinggan ni Rebeka nang nagsasalita si Isaac kay Esau na kanyang anak, na paroon si Esau sa parang upang manghuli ng usa at upang magdala. At sinaysay ni Rebeka kay Jacob na kanyang anak na sinasabi, "Narito, narinig ko ang iyong ama na nagsasalita kay Esau na iyong kapatid na sinasabi, dalhan mo ako ng usa at igawa mo ako ng pagkaing masarap upang ako'y kumain at ikaw ay aking basbasan sa harap ng Panginoon bago ako mamatay. Ngayon nga, anak ko, sundin mo ang aking tinig ayon sa iniutos ko sa iyo. Pumaroon ka ngayon sa kawan at dalhin mo rito sa akin ang dalawang mabuting anak na kambing at gagawin kong masarap na pagkain sa iyong ama ayon sa kanyang ibig. At dadalhin mo sa iyong ama upang kumain at pat ikaw ay kanyang basbasan bago siya mamatay." Sinabi ni Jacob kay Rebeka na kanyang ina, "Narito, si Esau na aking kapatid ay taong mabalahibo at ako'y taong makinis. Marahil ay hihipuin ako ng aking ama at aariin niya akong parang nagdaraya sa kanya at ang aking mahihita ay sumpa at hindi basbas." At sinabi sa kanya ng kanyang ina, "Sa akin mapunta ang sumpa sa iyo, anak ko. Sundin mo lamang ang aking tinig at yumaon ka na dalhin mo sa akin." At siya yumaon at dinala sa kanyang ina at gumawa ang kanyang ina ng masarap na pagkain na ibig ng kanyang ama. At kinuha ni Rebeka ang mainam na damit ni Esau na kanyang anak na panganay na nasa kanya sa bahay at isinuot kay Jacob na kanyang bunsong anak. At ang mga balat ng mga anak ng kambing ay binalot sa kanyang mga kamay at sa kinis ng kanyang leeg. At kanyang ibinigay ang pagkaing masarap at ang tinapay ng kanyang inihanda sa kamay ni Jacob na kanyang anak. At siya'y lumapit sa kanyang ama at nagsabi, "Ama ko," at sinabi niya, "Narito ako, sino ka, anak ko?" At sinabi ni Jacob sa kanyang ama, "Ako'y si Esau na iyong panganay. Ginawa ko ayon sa sinabi mo sa akin. Bumangon ka, ipinamamanhik ko sa iyo, maupo ka at kumain ka ng aking usa upang basbasan ako ng iyong kaluluwa." At sinabi ni Isaac sa kanyang anak, "Ano't kay dali mong nakasumpong, anak ko?" At sinabi niya, "Sapagkat binigyan ako ng mabuting kapalaran ng Panginoon mong Diyos." At sinabi ni Isaac kay Jacob, "Lumapit ka rito, ipinamamanhik ko sa iyo upang hipuin kita, anak ko, kung tunay na ikaw ang aking anak na si Esau o hindi." At lumapit si Jacob kay Isaac na kanyang ama at hinipo siya at sinabi, "Ang tinig ay tinig ni Jacob, ngunit ang kamay ay mga kamay ni Esau." At hindi siya nakilala sapagkat ang kanyang kamay ay mabalahibo gaya ng mga kamay ni Esau na kanyang kapatid at sa gayoy binasbasan siya. 오늘은 좀 이야기가 길지요. Medyo mahaba po yung binasa natin ngayon, tama po ba? 그런데 이 이야기는 굉장히 중요해요. Pero yung versikulo po natin ngayon ay napakahalaga. 오늘 보니까 오랜만에 보는 사람들이 많이 왔네. Nung nakita ko po ngayon, pansin ko maraming mga mukha na ngayon ko lang ulit nakita. 우리 엔젤 자매가 보이고 Si Sister Angel nandito. 또 피아하고 남편하고 이번에 처음 왔나? 지난주에도 왔나? 예. At si Sister Pia, kanyang asawa rin. 예. 많은 분들이 새로운 얼굴들이 보이는데 박수 한번 치고 시작합시다. Marami rin po akong nakita mga bagong mukha. Palakpakan po muna natin silang lahat. 저는 이번에 한국에 3주 동안 있다 왔는데
Kaya sa pagkakataon po na ito, ako po ay nagstay sa Korea ng 3 weeks. 제가 43년 전에 구원을 받았던 경북 구미시에 있는 우리 교회를 40년 만에 갔습니다. At sa 3 linggo ko po doon, nakabisita po ako sa Gumi City ng Gyeongbuk Region ng Korea, kung saan 40 years ago, doon po ako nakatanggap ng kaligtasan. 제가 거기서 구원을 받고 3년 동안을 교회 생활하다가 이제 우리 선교학교에 들어갔거든요. Kaya doon po ako naligtas at for 3 years, ako po ay pumasok sa mission school at nakapasok na bilang isang misyonero. 이번에 이제 제가 거기 찾아갔는데 찾아간 게 아니라 우리 이영호 목사님이 저를 초청해서 갔는데 Kaya sa pagbisita ko po sa Korea, hindi po ako yung pumunta roon, ngunit si Pastor Lee Hon-mok, siya pong nag-imbita sa akin na bumisita. 제가 가서 보니까 선교학교 들어간 이후에 제가 처음으로 거기에 가게 된 거예요. 40년 만에. At nung nakarating na po ako roon, natuklasan ko sa sarili ko na after 40 years, nung ako ay pumasok sa mission school, ngayon lang ako ulit nakabalik doon. 근데 이제 저도 뭐 감격스러웠지만은 Siyempre ako rin po ay sobrang na-touch sa ganung pangyayari. 그때 43년 전에 저와 같이 신앙생활했던 형제자매들 여전히 거기에 있는 거예요. Pero isang bagay na napansin ko ay yung mga kapatiran na nakilala ko 43 years ago ay andun pa rin sila. 너무 감사하고 반가웠어요. Yan, nung nakita ko sila, sobra po akong nagpasalamat, sobra po akong nagalak makita sila. 시간이 부족해서 저 뭐 하룻밤 자지도 못하고 수 예배만 인도하고 저는 바로 이제 우리 어머니 있는 부산으로 내려왔는데 Dahil kulang din po yung oras namin, hindi man lang po ako nakatulog ng isang gabi roon, ay nag-lead lang po ako ng Wednesday service at dumiretso po ako sa Busan kung nasaan ang aking ina. 제가 거기서 느낀 게 뭐냐면 이 교회라는 게 그렇게 복되고 중요한 곳이구나 하는 걸 느꼈어요. Pero ang naramdaman ko po doon ay itong iglesia pala ay ganito kahalaga at ganitong kaimportanteng lugar. 그래 한국에서 이제 우리 여기 엘드율 아들 사무엘이 강남교회 단기로 있습니다. Ngayon, yung anak naman ni Elder Yul, si Samuel, ay nasa Gangnam Church bilang isang GNC. 제가 거기 갔는데 우리 거기 있는 장로님들이 파스타남 사무엘 형제 필리핀 안 보내고 싶어요 막 그러면서 1년 더 있게 할 거라 하는 거예요. Kaya nung nakarating po ako mismo sa Gangnam Church, yung mga elder, lumalapit sila at yung sinasabi nila sa akin, Pastor, itong si Samuel, ayaw na po namin pabalikin sa Pilipinas. Gusto namin mag-extend pa siya ng 1 taon, hindi namin siya papakawalan. 얘가 너무 일도 잘하고 싹싹하고 빨리빨리 잘 움직이고 참 잘한다는 거예요. Si Samuel daw ay sobrang magaling magtrabaho at sobrang matalino rin pagdating sa pagtrabaho at mabuti ang kanyang ginagawa 그래서 roon. 제가 너 1년 더 있을 거냐 물어보니까 Kaya tinanong ko sa kanya, magsistay ka pa ba ng 1 taon? 자기도 1년 더 있고 싶다 하더라고. Sagot niya naman, gusto niya rin magstay ng 1 pang taon. 너무 좋다 하더라고. Sobra rin niya daw nagugustuhan doon. 배우는 게 너무 많고 Madaming bagay siyang natututunan, 한 가지 안 좋은 게 있다 하더라고. pero meron daw isang downside. 4시 반에 일어나야 되는 그게 안 좋다 하더라고요. Ang downside ay kailangan niyang gumising ng 4:30 ng umaga. 박옥수 목사님 있는 데는 4시 반에 일어나야 돼. Kasi kung nasaan si Pastor Park, kailangan 4:30 ka nagigising. 그것만 빼면은 너무 좋다 하더라고. Pero maliban daw po doon, lahat ay mabuti. 그리고 이제 또 뭡니까? 우리 KFC 알죠? Alam niyo rin po yung KFC, di ba? 그 먹는 KFC 말고 Hindi po yung pagkain KFC. 그 우리 필리피노 교회 KFC 알죠? Yung ating Filipino Center na nasa Korea, di ba? 그게 이제 우리 KFC인데 K가 뭐더라? 까바얀 필리피노 센터. 그래서 KFC인데요. Kabayan Filipino Center, kaya KFC po siya. 거기도 보니까 우리 단계들이 여럿이 있는데 Nung nakarating po kami doon, nakita ko madami ring mga GNC natin na nandoon. 너무너무 일을 많이 귀하게 하고 있어가지고 너무 우리 한국에 있는 교회에서 평판이 좋아요. Dahil sobrang dami nilang mga inaasikaso o tinitake responsibility na trabaho, sobra ring nagugustuhan ng Korean church yung mga GNC natin. 우리 이대식이가 거기 있는데 Si Lee Dae-sik andun din. 너무 일 잘한다고 이번에 우리 이영모 목사님이 너는 앞으로 저기 KFC 있지 말고
김천에 내려와서 김천에서 일하자. 나하고 같이 일하자. 그래가 이제 김천으로 뽑혀갔어. Kaya si Ideshik na nasa KFC ay biglang nakita ni Pastor Lihon mo at sinabi sa kanya, ikaw, huwag kang mag-stay sa KFC. Mula ngayon, pumunta ka na sa Kimchon City, kasabay ko magtrabaho ka dito. Kaya siya ay napadala sa Kimchon City. 그리고 저는 이 형제 다른 형제 하나 있는데 이 형제 내가 보낸 적이 없는데 왜 여기 와 있지 하고 보니까 비보이가 거기 가 있더라고요. Tapos meron ako napansin na isa pang kapatiran na nakita ko, napaisip ako na hindi ko naman siya pinadala bilang GNC pero bakit siya nandito? Si Brother B-Boy nandoon. 내 기억에 비보이를 보낸 적이 없는 것 같은데 Kasi sa pagkaalala ko, hindi ko naman pinadala si B-Boy bilang 너 GNC. 언제 여기 왔어? 하니까 Tinanong ko, kailan ka dumating dito? 아 목사님이 보냈잖아요. Pastor, ikaw nagpadala sa akin dito, sabi niya. 나 기억 안 나는데 Ah, hindi ko naalala, sabi ko. 그래 비보이도 이제 대식이하고 같이 김천에 가서 일하기로 했어요. Kaya si B-Boy din ay nakatakda na kasabay ni Tejik pupunta sa Kimchon para doon sila ay magtrabaho rin. 그리고 이제 제가 또 부산에 가서 예배도 인도하고 했는데 Kaya nung nakarating din po ako sa Busan, ako rin po yung nag-lead ng service doon. 그 우리 이강호 목사님이 파스나 필리핀어 단기들 빨리 좀 보내주세요. Si Pastor Lee Guangbo naman ang sinabi niya sa akin, Pastor, sana po agad-agad magpadala rin po kayo ng mas madami pang mga GNC mula sa Pilipinas. 머스마 하나하고 딸내미 하나하고 좀 보내주세요. Sabi niya, baka pwede pong isang lalaki at isang babae. 수요가 막 너무너무 많이 들어오는 거예요. Kaya yung demand para sa GNC ay sobrang malaki na. 그래서 제가 가만히 생각을 해보니까 우리가 일본에는 거의 뭐 지금 한 30명 가까이 보냈는데 Kaya pinag-isipan ko po sandali, nakita ko na sa Japan ay nagpadala tayo ng around 30 GNC na or along the years. 앞으로는 이제 방향을 이리 말고 이 코리아로 틀어가지고 한국에 좀 많이 보내야 되겠다. At napaisip po ako ngayon, kung gano'n yung direksyon ng ating mga GNC ay hindi na pa ganito, pero pa ganito, papunta na sa Korea na. 일본에는 교회가 크지 않기 때문에 Dahil sa Japan po kasi hindi po malaki yung mga church natin doon. 필리핀어 퍼센티지가 너무 높아지면은 Pag masyado naman pong tumaas yung persento ng mga Pilipino na naroon, 좀 분위기가 너무 안 좋은 것 같아요. sa tingin ko po hindi mabuti sa 그래서 atmosphere. 앞으로 한국에 좀 많이 보내가지고 여러 교회에 우리 필리핀 자원자들을 쫙 흩어 놓으면은 너무 좋을 것 같습니다. Kaya naisip ko po na mula ngayon ay sa mga darating na panahon ay mabuti rin kung magpadala tayo ng mga GNC sa Korea at doon mapunta sila sa iba't ibang mga church, doon sila gumawa ng mga malalaking trabaho rin, mabuti rin siguro ito. 그럴 것 같아요, 안 그럴 것 같아요? Sumasang-ayon po ba kayo? 예, 여러분 코리아에 많이 가십시오. Kaya pumunta po kayo ng Korea, okay po ba? 너무너무 우리 필리핀 단기들을 기뻐하더라고 한국 교회에서. Yung Korean church ay sobra pong nalulugod sa mga Philippine GNCs. 그래서 참 이 교회가 좋은 게 뭐냐면은 Ano po ba ang dahilan kung bakit mabuti po ang iglesia? 누구든지 이렇게 보내놓으면 거기서 사람이 변하고 달라지고 너무 놀라운 사람으로 바뀌는 거예요. Kahit sino man ay ipadala ninyo sa isang iglesia natin, doon sila ay nagbabago, lumalaki, at makikita ninyo yung malaking pagbabago na riranasan sa kanila. 그 사람이 스스로를 바꾸는 게 아니고 Hindi dahil yung sariling tao na ito ay kusang nagpapabago sa sarili nila, 교회가 그 사람을 바꾸고 만들어 간다는 거지. pero dahil ang iglesia ang nagbabago at naggagabay sa taong ito. 그래서 교회를 성경에서는 어머니의 역할에 비유를 하고 있습니다. Kaya dahil dito, sa loob din ng Biblia, binabahagi ang iglesia, sinisimbolo ito bilang role ng ina. 그 어머니도 성경에는 두 종류의 어머니가 있는데 At sa loob din po ng Biblia, meron pong dalawang uri ng ina o nanay. 하나는 사라가 있고 Ang una ay si Sarah 하나는 하갈이 있어요. at isa naman si Hagar. 사라를 일컬어서 위에 있는 예루살렘이라고 표현을 하고요. Itong si Sarah ay tinutukoy din bilang ang Israel na nasa taas. 참 자유자라고 표현을 합니다. At tinutukoy rin siya bilang tunay na malaya. 그런데 하갈을 일컬어서는 종된 자라고 표현을 해요. 종된 자. Pero itong si Hagar naman ay pinapahagi bilang siyang naging alipin. 그래서 사라에게 속한
신앙생활을 하는 사람들은 참 자유자가 되고 Yung mga tao na nakapaloob kay Sarah at nagkakaroon ng espiritual na buhay sa loob ni Sarah ay nagiging tunay na mga malaya. 하갈에게 속한 자가 되면은 율법적인 종된 삶을 사는 자가 된다는 거예요. Pero yung mga tao naman na napapaloob sa espiritual na buhay ni Hagal, ang mga tao na nalululong o nagiging alipin ng kautusan. 그러니까 어머니의 역할이 그렇게 중요하다는 거예요. Dito po natin makikita kung gaano kahalaga ang role ng nanay. 그래서 아브라함의 그 두 아내가 하나는 사라고 하나는 하갈이잖아. 그죠? Di ba po si Abraham, ang dalawang asawa niya, si Sarah at si Hagar. 하갈을 통해서는 이스마엘이 태어났어. Sa pamagitan ni Hagar, naipanganak po si Ismael. 사라를 통해서는 누가 태어났어요? Sa pamagitan naman po ni Sarah, sino pong naipanganak? 이삭이 태어났다. Si Isaac. 그런데 하갈을 통해서는 이스마엘이 어떻게 태어났냐 하면은 Pero sa pamagitan ni Hagar, paano ba naipanganak si Ismael? 하갈이라는 여자의 그 건강한 몸, Itong malusog na katawan ni Hagar, 애를 잘 낳을 수 있는 신체 구조, itong struktura ng kanyang katawan na nagpapahusay sa kanya sa pagpapanganak ng bata, 젊고 bata pa siya, 예쁘고 maganda, 신체 이 활동이 아주 활발한 사람이죠. at ang kanyang katawan physically ay sobrang active. 아브라함은 하갈하고 결혼을 하고 나니까 고민할 거 없이 아기가 덜렁 들어서 버리는 거예요. Kaya si Abraham, nung siya ay nakipakasal kay Hagar, ay walang anumang kaunting paghintay, nagkaroon sila agad ng anak. 그 아기가 태어났는데 이스마엘인데 At nung lumabas na itong anak, lumabas si Ismael, 그 이스마엘은 활달하고 신체도 좋고 힘이 있고 건강하고 kaya itong si Ismael ay sobrang active. Ang kanyang kalusugan din ay mabuti at siya ay isang matibay na tao. 그래서 그 자식을 일컬어서 육의 자식이다, 육의 자손이다 이렇게 말합니다. At sa pagganitong pagkapanganak kay Ismael, tinutukoy din siya bilang anak ng laman o kaya ang angkan ng laman. 자, 우리 따라해 봅시다. 육의 자손. Repeat after me, angkan ng laman. 예. 근데 이제 사라는 아기가 안 들어서 Pero ngayon, nang si Sarah naman ang naipakasal, hindi siya nagkakaroon ng anak. 아무리 시도를 해도 아기가 안 생기는 거예요. Kaya gaano man nila sikapin, hindi sila nagkakaroon ng anak. 몇 살까지 시도를 했냐? Hanggang anong taon nila sinubukan magkaroon ng anak? 거의 90세 될 때까지. Hanggang sa sila'y umabot ng 90 taon. 근데 사라가 어떻게 아기를 낳았어요? Pero sa huli, paano po ba nagkaroon ng anak si Sarah? 어느 날 하나님의 약속을 받았다는 거예요. Isang araw siya ay nakatanggap ng pangako mula sa Panginoon. 맹년 이때에 내가 너에게 아이를 주겠다. Sinabi ng Panginoon na sa susunod na taon, sa ganitong panahon, parehas na panahon, bibigyan kita ng anak. 그 사라가 그걸 듣고 믿었어요. So si Sarah, nung narinig niya ito, nanampalataya sa pangako. 아기를 내가 놓는 게 아니고 Hindi pala ako ang nagpapanganak. 하나님이 주시는 거구나. Ito pala ay binibigay ng Diyos. 그렇다면 내가 비록 나이가 늙었고 90세가 되었지만 Ganoon, kahit ako ay matanda na, 90 years old na, 하나님이 주신다면 내가 아기를 놓을 수 있겠구나. kung ang Diyos ang magbibigay sa akin, kung ganoon ako ay makakapagpanganak. 아멘. Amen? 이해됩니까? Naiintindihan niyo po ba? 예, 하나님이 주신다는 거예요. Ang Diyos ang magbibigay. 그래서 내년이 되니까 정말 아기가 들어서는 거예요. Kaya nung dumating po yung sumunod na taon, tunay nga, tulad ng pangako, nagkaroon na siya ng anak. 자, 그러면 그 어머니 된 사라는 그 아기에게 뭘 가르치겠어요? Kung ganoon, sa ganitong paraan, naging nanay si Sarah. Ano kayang ituturo ni Sarah sa kanyang anak? 약속을 가르친다는 거예요. Ituturo niya ang pangako. 믿음을 가르친다는 거예요. Ituturo niya ang pananampalataya. 야, 내가 너를 어떻게 낳은지 아냐? Alam mo ba kung paano ako nang anak sa iyo? 내가 너를 얻으려고
아무리 노력했지만 Sobra akong nagsikap para lang magkaroon ng 늘 anak, 얻을 수 없었어. ng anak pero hindi ko nagagawa. 그런데 하나님이 주신 약속을 믿으니까 Pero nung nanampalataya lang ako sa pangako na binigay ng Diyos, 너가 태어났어. ikaw ang naipanganak ko. 너는 내가 낳은 게 아니고 Ikaw ay hindi ako ang nagpanganak sa iyo, 약속이 낳은 거야. ang pangako ang nagpanganak sa iyo. 그래서 너는 약속의 자손이야. Kaya ikaw ay ang kanang pangako. 따라합시다. 약속의 자손. Repeat after me, ang kanang pangako. 자 보세요. 육신의 자손이 있고 약속의 자손이 있는 겁니다. Kaya makikita po natin dito, merong angkan ng pangako at angkan naman ng laman. 자 누가 하나님의 자손입니까? 둘 중에 Sa dalawang mga angkan na ito, kanino o sino ang angkan ng Diyos? 이스마엘입니까? 이삭입니까? Si Ismael po ba o si Isaac? Si Isaac po, di ba? 우리도 이삭처럼 태어나야 한다는 거예요. Tayo rin po ay kinakailangan may panganak tulad ni Isaac. 내가 잘나고 내가 똑똑하고 내가 위대하기 때문에 내가 하나님 자녀가 되는 게 아니라는 거예요. Hindi dahil ako ang magaling, dakila, matalino, ako ay nagiging anak ng Diyos. 나는 능력도 없고 지혜도 없고 뭐 가진 게 참 없어요. Ako, wala akong kakayanan, wala man lang akong karunungan, wala man lang akong anumang natataglay. 그런데 하나님이 약속을 주셨어. Pero ang Panginoon ay nagbigay ng pangako sa akin. 그 약속을 믿었더니 Nang nanampalataya ako sa pangako, 내가 하나님의 자녀가 된 겁니다. ako ay naging anak ng Diyos. 아멘. Amen? 내가 내 죄를 씻을 길이 없는데 Ako ay walang anong daan para linisin ang sarili kong kasalanan. 하나님이 약속을 주시는 거예요. Pero ang Panginoon ay nagbigay ng pangako. 무슨 약속을 주시느냐? Anong pangako po ba ang binibigay? 저희 죄와 저희 불법은 내가 기억지 아니하리라. Ang kanilang kasalanan at kanilang kasamaan ay hindi ko naalalahanin pa. 이거 어느 구절 어느 성경 어디에 나오는 거예요? Saang libro, anong chapter, anong bersikulo po lumalabas ang bersikulo na ito? 모르는 사람만 손 들어보세요. Sino dito hindi nakakaalam kung saan? Taas kamay. 다 아는 척 안 해. Kunyari pa kayong alam nyo lahat ha. 물어보면 모르면서. Pag tinanong ko naman mismo, hindi nyo naman alam. 히브리서 10장 17절. It's Hebrews 10:17. 아멘. Amen? 어디 나오죠? Saan po nakasulat ito? 히브리서 10장 17절. Hebrews chapter 10 verse 예, 17. 나는 죄를 씻을 길이 없어. Ako wala akong daan para linisin yung kasalanan 근데 ko. 하나님이 약속을 주시는 거야. Pero ang Panginoon ay nagbigay ng pangako sa akin. 이거 무슨 약속이지? Ano bang pangako ito? 뭐 내 죄를 기억지 않는다고? Ano hindi naalalahanin yung kasalanan ko? 그럴 수가 있을까? Pwede bang mangyari yun? 난 죄가 많은데 Madami akong kasalanan. 어떻게 내 죄를 기억지 아니하시지? Paano mangyayari na hindi naalalahanin yung kasalanan 근데 이걸 ko? 하나님이 나에게 약속으로 주셨어. Pero ito ang binigay na pangako ng Panginoon sa akin. 이야, 놀랍다. Kahanga-hanga. 감사하다. Nakakapagpasalamat. 하나님, 할렐루야. Panginoon, hallelujah. 이게 약속이라는 거예요. Ito po yung pangako. 아멘. Amen? 자, 이 약속 여러분 마음에 받아들였습니까? Sa loob po ba ng puso ninyo, natanggap nyo na po itong pangako? 예, 그 약속으로 태어나는 한 사람이 하나님의 거듭난 자녀라는 거예요. Ang mga tao na naipanganak sa pamamagitan ng pangako na ito ay mga tao na tunay na inaring ganap na anak ng Diyos. 그래서 이제 믿음의 계보가 쫙 이어져 내려오는데 Kaya ganito ay napatuloy ang pagpapatuloy ng angkan ng pananampalataya. 믿음에게 속한 사람은 계속 믿음을 가르치고 약속을 가르쳐서 100년이 흘러도 여전히 믿음, 여전히 약속으로, 1000년이 흘러도 믿음으로 약속으로 이렇게 가고 Yan yung mga tao na nakapaloob sa angkan ng pananampalataya na ito ay napatuloy-tuloy ang kanilang pagpaparami. At yan ito, 100 taon man, 1,000 taon man ang lumipas na ipatuloy ang ganitong pagpapanatili ng kanilang pananampalataya. 육신으로 가는 사람은 100년이 흘러도 1000년이 흘러도 여전히 육신으로 간다는 거예요. Parehas din sa mga tao naman na nakalulong sa laman, 100 taon man, 1,000 taon man ang lumipas, parehas pa rin na nakalulong sila sa 내가 laman. 잘해야 돼, 내가 열심히 해야 돼, 내가 뛰어나야 돼, 내가 율법을 잘 지켜야 돼. Kailangan ako ay magaling, kailangan ako ay mahusay, kailangan ako ay mag-keep ng mga commandments, 내가 남보다 앞서야 돼. kailangan nangunguna ako kaysa sa iba. 이게 전부 육신의 자녀들이 마음에 받아들이는 사고고 또 그걸 그 다음 세대에 전해요. Ito ang mindset ng mga tao na nakalulong sa laman na
pinapanatili nila at ito rin yung mindset na pinapamana nila sa mga sumusunod na henerasyon sa kanila. 거기서 어떤 어머니를 만나느냐? Kung ganon, sa ganitong punto, anong uri ng nanay ba ang kikilalanin? 사라 같은 어머니를 만나느냐? Kikilalanin ba ang nanay na tulad ni Sarah? 하갈 같은 어머니를 만나느냐? O ang nanay na tulad ni Hagar? 두 교회가 있다는 거예요. Dalawang uring iglesia rin ang mayroon. 사라 같은 어머니를 만나면 Pag makakilala ng isang nanay na tulad ni Sarah, 이삭 같은 자손이 태어나고요. doon ay mapapatuloy ang katulad sa mga tao ni Isaac. 하갈 같은 어머니를 만나면 Kung mga nanay naman na tulad ni Hagar ang makikilala, 이스마엘 같은 자손이 태어난다. mapapatuloy ang pagpaparami ng anak na tulad ni Ismael. 이해됐죠? Naiintindihan niyo po ba? 제가 어렵게 설명하는 거 아니죠. Hindi ko naman po masyadong mahirap pinapaliwanag sa inyo, di ba? 그래서 우리가 참 복되고 감사한 게 뭐냐면은 Anyway, ano po ba yung pinaka mapagpala at bagay na pinasasalamatan natin? 우리 자신으로는 능력도 없고 부족하고 많은 게 진짜 형편없는 사람인데 Tayo sa sarili natin ay talagang walang anumang kakayanan at sa totoo lang walang kabuluhang mga uri ng tao. 하나님이 주시겠다는 약속을 쫓아 우리가 그 약속을 받았을 때 우리가 달라지는 거예요. Pero nang binigay ng Panginoon ng pangako na nagsasabi na siya ang magbibigay sa atin at nung tayo ay tumanggap sa pangako at manampalataya sa pangako na ito, doon nangyayari ang pagbabago sa atin. 여기서 중요한 포인트가 뭐냐면 Ano po ba ang mahalagang punto dito? 바로 어머니의 역할인데 Ito ang role ng nanay. 저도 이번에 한국 가서 우리 어머니 만났는데 Sa pagbisita ko rin po sa Korea ngayon ay nabisita ko po ang nanay ko. 92살이에요. Nanay ko po ngayon ay 92 years old na. 그래서 제가 이번에 어머니는 죽으면 안 됩니다. Sinabi ko sa nanay ko, Ma, hindi ka pwedeng mamatay ha? Sabi ko. 마왈 마마다 제가 그랬어. Sabi ko, bawal mamatay. 우리 어머니가 내 허리도 꼬부라지고 오래 살기 싫은데 왜 죽지 마라 그래. Ba't mo sinasabi yan sa akin? Ayoko na nga mabuhay ng matagal. Gusto, sinasabi niya sa akin. 제가 얘기했어요. Sinabi ko sa kanya, 왜냐하면 어머니가 죽으면 우리 형제간들이 만날 일이 없어져요. sinabi ko kasi kung mamatay po kayo, wala na pong dahilan para magtipon ng mga magkakapatid. 그래도 우리 집안의 중심이 어머니더라고. Nakita ko kasi, yung pinakasentro pa rin ng pamilya namin, yung nanay namin. 그러니까 어머니가 살아 있어야 큰아들도 가고 둘째 아들도 오고 딸도 오고 막내 아들도 오고 손자들도 오고 그러는 거예요. Kaya kailangan buhay ang nanay para bumisita rin yung panganay na anak na lalaki, pangalawang anak na lalaki, yung anak na babae niya naman, tapos yung bunsong anak na lalaki, pati yung mga apo ay bumisita sa kanya. 그리고 이번에 갔더니 우리 동생의 아들 하노이에 있는데 마침 제가 갔을 때 우리 어머니 집에 왔더라고. 그건 손자거든요. Kaya nung bumisita po ako ngayon, sakto rin yung kapatid ko na mayroong anak na nasa Hanoi, sakto rin na bumisita siya sa bahay ng lola niya, kaya andun siya, apo siya ng nanay ko kumbaga. 그거 보세요. 만약에 어머니가 세상 떠나고 없으면 Tingnan niyo po, kung ang nanay ko ay pumana, wala na sa mundo na ito, 이 손자하고 나하고 만날 일이 거의 없다는 거지. halos wala nang dahilan o paraan para magkita ako at ang apo ng nanay ko. 죽고 싶더라도 조금만 참고 예수님 올 때까지 살아 있어요. Kaya sinabi ko sa kanya, gusto mo mang mamatay, magtiis ka pa ng kaunti hanggang bumalik si Jesus ha? 그래서 제가 이야기했어요. Sinabi ko sa kanya, 비타민도 많이 먹고 kumain ka ng madaming vitamins. 비타민 많이 먹으면 비타민 C 많이 먹으면 피도 잘 흐르고 좋아집니다. Pag kumain po kayo ng vitamin C ng patuloy-tuloy, magiging maganda yung blood circulation ninyo, magiging mabuti sa kalusugan ninyo. 여러분도 비타민 C 많이 먹고 있습니까? Kayo rin po ba, umiinom po ba kayo ng vitamin C? 맨날 소고기, 돼지고기, 닭고기만 먹지 말고 비타민 C도 많이 먹어요. Huwag lang puro karne ng baboy, karne ng manok, ay kumain din po kayo, mag-take that po kayo ng vitamins. 저는 이번에 한국 가서 피 검사를 했는데 Kaya ngayon din, habang nasa Korea, nag-blood test po ako. 제가 피가 굉장히 깨끗하고 제 혈관을 검사했는데요. Kaya sobrang malinis po ang aking dugo. Chinek din nila yung platelets ko. 혈관에 석회가 끼는데 그 석회 퍼센티가 저는 2%밖에 없다더라고. At na-check nila yung vessels, yung arteries ko. Nakita nila kasi usually nagkakaroon ng iron na blocking doon. Pero 2% lang ang naboblock ng mga daanan ng dugo. 내 나이에 석회가 2%밖에 없는 건 혈관이 너무 건강하다는 거예요. Sa edad kong ito, 2% lang ang meron na debris na nagbablock sa blood flow ko. Ibig sabihin, sobrang lusog ko. 제가 비타민 C 먹고 저 샐러드 많이 먹고 그러는데
Ako po kasi, madaming mga vitamin C ang aking ini-intake. Kumakain din ng salad. 제가 참고로 알려드리는 지혜니까 배워 놓으세요. Ito po ay wisdom na binibigay ko sa inyo para i-take note ninyo, kaya pakinggan niyo pong mabuti. 그 의사가 당신의 피는 청년의 피와 같소이다 그러더라고. Sabi ng doktor, yung dugo mo ay tulad ng dugo ng binata, sabi niya. 아마 내 피하고 주연이 피하고 비슷할 거예요. Baka yung dugo ko, kaparehas lang ng dugo ni Juyon. 제가 청년의 피를 가지고 있어. Taglay ko daw ay dugo ng isang binata. 어쨌든 이 어머니라는 역할이 그렇게 중요한데 Anyway, ganito po kahalaga ang role ng nanay. 여러분 유대인들이 그죠? 특징적인 게 한 가지 있는 게 뭐냐면요. Mga kapatiran, yung mga Hudyo, meron po silang isang characteristic. 우리 이방인들은 전부 다 파트리리니얼 디센트 요 시스템 그러니까 북의 중심의 사회란 말이야. Yung mga hentil ay nabubuhay sila sa society na merong patriarchal na ideologies. 유대인들은 목의 중심 사회인데 Paternal at yung nanay sa mga Hudyo naman, sila yung mga maternal ideologies ang kanilang 무슨 소리냐 pinafollow. 하면은 예를 들어 코리아노하고 필리핀하고 결혼하면 아이는 누가 돼요? Kung ang Koreano at Pilipino ay nagpakasal, nagkaanak, ano itong anak? 아이는 코리아노가 됩니까? 필리핀어가 됩니까? Nagiging Koreano ba ang anak o Pilipino? 갑자기 왜 벙어리가 되지? Ba't biglang naging mga pipi kayo? 아니 남자는 한국인이고 여자는 필리핀이라면은 그 두 사람이 결혼해가 아이 놓으면 그 아이는 어떤 국적이 되냐고요. Kung ang lalaki Koreano, babae ay Pilipina, magkaroon ng anak, ano ang magiging nationality ng bata na ito? 코리아노 되죠. Koreano po, di ba? 필리핀어하고 코리아나하고 결혼해가 아기 놓으면 Kung Pilipino magpakasal sa Koreana, 아이는 ang anak ay 그래 필리핀어가 되잖아. Pilipino po, di ba? 이게 이제 북의 중심의 사회거든요. Kaya ito yung paternal o father-centric na system ng society. 근데 유대인은요 안 그래요. Pero yung mga Hudyo, hindi sila ganun. 유대인은 어머니가 유대인이면 남자는 흑인이든 백인이든 황인이든 그냥 어머니가 유대인이면 그 아이는 다 유대인이 되는 거예요. Pero yung mga Hudyo, iba po sila. Kung ang nanay ay Hudyo, makapakasal man siya sa black, mga eastern o kaya sa mga western, sa huli ang anak nila ay magiging Hudyo pa rin. 제 이 말 이해됩니까? Naiintindihan niyo po ba? 반대라는 거예요, 반대. Ibig sabihin, baliktad sila. 그래서 유대인들은 어머니가 유대인이어야 진짜 유대인이다 이런 말이 있다. Kaya sa mga Hudyo, meron silang kasabihan na dapat yung nanay ay Hudyo para sabihin siya isang tunay na Hudyo. 이 세상은 세상에 어떤 흐름이 있고 Kaya sa mundo na ito ay meron po siyang sariling sistema 유대인은 유대인의 흐름이 있어요. at meron ding sariling sistema ang mga Hudyo. 유대인들은 어머니가 유대인이면 아버지가 누구든 그 자식은 다 유대인으로 받아줘요. Kaya mga Hudyo, basta ang nanay ay Hudyo, sino man ang magiging tatay, siya pa rin ay isang Hudyo. 물론 아버지가 유대인일 때 자식이 유대인 되는 건 똑같아요, 우리 세상이나. Pero syempre, parehas pa rin po yung sistema na kapag ang tatay ay Hudyo, magiging Hudyo rin yung anak kahit iba ang nanay. 그런데 다른 점이 어머니가 유대인이면 아버지는 누구라도 상관없어. 그 어머니를 통해서 자식이 태어나면 다 유대인 되는 거예요. Pero sa pagiging nanay din, kung siya ay isang Hudyo, walang problema kahit sino man ang kanyang magiging tatay, siya pa rin ay magiging Hudyo. 그것은 어머니가 유대인 되게 만드는 역할을 더 크게 하고 더 중요하게 한다는 거예요. Itong sistema ang nagpapakita kung gaano nila pinapahalagahan o binibigyan ng malaking role ang nanay sa society ng mga Hudyo. 유대인들은 어머니가 집에 없으면 영혼이 없는 집 같다. 그렇게 표현한다. Kaya to the point na ang mga Hudyo, pag walang nanay sa isang pamilya, sinasabi nila na itong pamilya ay walang kaluluwa. 유대인들은 말하기를
하나님이 어머니를 보내서 자신을 대표한다 그렇게 말해. Sinasabi rin ng mga Hudyo na ang Diyos ay nagre-representa sa kanyang sarili sa pagpapadala ng isang nanay. 어머니가 중요하다는 거지. Ibig sabihin, ganun kahalaga ang 자, nanay 우리가 sa 이제 성경을 kanila. 보면은 Kaya kung titignan din naman natin sa Biblia, 다윗이 아내가 있죠, 그죠? si David ay meron pong asawa, tama po? 다윗의 아내는 다윗도 유대인이지만 아내도 다 유대인이었어. Si David ay isang Hudyo, lahat din ng kanyang asawa ay mga Hudyo. 그래서 솔로몬은 아버지의 지혜, 어머니의 지혜 다 받아들여가지고 솔로몬은 가장 지혜로운 사람이 됐어. Kaya si Solomon natanggap niya ang karunungan ng kanyang tatay, karunungan din ng kanyang nanay, kaya siya ay naging isa sa mga pinakamarunong. 자, 솔로몬이 잠언 전도서를 기록했죠. Di ba nakita natin si Solomon, siya ang nagsulat ng Proverbs at ng Ecclesiastes. 솔로몬은 뭐 조그마한 아주 천한 식물부터 백향목까지 모든 걸 논할 수 있는 지혜가 있어. Si Solomon ay nagkaroon ng karunungan na kahit sa pinakamaliit na uri ng mga halaman hanggang sa mga malalaking mga puno, cedar tree, ay kaya niyang pag-usapan ang lahat ng mga karunungan niya. 우술초라고 그 담장에 기억하는 그 히솝이라는 풀이 있는데 우술초부터 백향목, 세다트리까지 모든 식물이나 동물에 대해서 해박한 지식을 가지고 있어. Kaya mula sa isang Aesop grass na gumagapang na halaman sa lupa hanggang sa malalaking mga cedar tree at sa pagitan noon ng lahat ng mga uri ng mga hayop at anumang halaman ay kaya niyang talastasin o pag-usapan ang karunungan niya tungkol dito. 자, 그런 솔로몬의 아들이 하나 태어났어요. Sa ganitong klaseng Solomon ay nagkaroon siya ng anak. 자, 그럼 그 아들은 당연히 지혜로워야 할 거 아니겠어요? Kung ganoon, tama lang na itong anak din ay sing runong ni Solomon. 그런데 의외로 솔로몬의 아들은 멍청해요. Pero, kakaiba, mangmang yung anak ni Solomon. 그 아들 이름이 르호보암이야. Ang pangalan niya ay si Jeroboam. 아버지가 가진 지혜가 그 마음에 흘러들어가지 않고 Itong karunungan ng kanyang ama ay hindi dumaloy sa kanyang puso. 아버지가 죽고 난 뒤에 굉장히 멍청한 판단을 하는 거예요. Nung namatay ang kanyang tatay, siya ay nagbaba ng isang desisyon na sobrang mangmang. 어떻게 판단하냐면 Ano ba ang desisyon na ito? 이제 신하들이 와가지고 우리가 당신 아버지 때문에 많은 힘든 일이 많았는데 이제 우리를 좀 자유롭게 풀어주세요 그랬단 말이야. Nang namatay na si Solomon, yung mga tauhan ni Jeroboam ay lumapit sa kanya at sinabi, kami po ay sobrang nahirapan dahil po sa inyong tatay. Ngayon ay bigyan niyo po kami ng kalayaan. 그때 솔로몬의 지혜를 배운 많은 나이든 신하들이 많았는데 Ngayon, sa mga tauhan din ni Solomon ay marami rin sa kanila yung mga matatanda at mga marurunong din. 왕이여 그 백성들의 말을 들어주셔야 됩니다. 그러면 백성들이 당신을 따를 겁니다. 그리 이야기했어. At sinabi rin ng mga wise men na ito sa kanya na, mahal na hari, kailangan niyo pong pakinggan itong request ng mga mamamayan na ito. Kung gano'n sila rin po ay mas lalong susunod sa inyo. 근데 르호보암이 자기하고 같이 자라난 젊은 사람들에게 물어보니까 Pero itong si Jeroboam, nung siya ay nagtanong naman sa mga tauhan niya na mas bata pa, 젊은 사람들이 하는 말이 그 말 들으면 안 돼. sinabi naman ng mga mas bata, wag po kayo makinig sa kanila. 그 늙은이들 말 듣지 말고 Wag po kayo makinig sa mga matatanda na yan, 우리 말을 들어. makinig po kayo sa amin. 내 새끼 손가락이 아버지 허리보다 굵다 그렇게 말하면서 콱 백성들을 더 잡아야 돼. 내가 그만큼 잘났다 이 말이야. Ibig sabihin na mas dakila pa ako sa pinky ng aking tatay. Kaya ibig sabihin siya ay ganun kadakila. Kaya wag natin silang pakawalan, mas lalo pa natin silang kapitan o hawakan. 아버지 허리보다 지 새끼 손가락이 더 굵다는 거지. Ibig sabihin, mas makapal daw ang kanyang pinky kaysa sa bewang ng kanyang ama. Ibig sabihin, ganun siya nagmamalaki sa sarili niya. 나는 내 아버지가 한보다 더 너희들을 다스릴 거야. Ibig sabihin na mas lalo ko kayong hahawakan ng mabuti kaysa sa hawak ng tatay ko. 그랬더니 백성들이 전부 다 우리는 더 이상 다윗의 일에 함께할 수 없다. 다윗 지파와 함께할 수 없다. Kaya nung narinig ito ng mga mamamayan, sinabi nila, kung ganun, hindi na namin kayang sumabay sa pamilya ni David. 그래서
반역자 여로보암을 세워가지고 열 지파가 전부 여로보암에게 가버렸어요. At ganito, nagpatayo sila ng mga lumalaban sa gobyerno na ito at napahiwalay ito sa 10 iba't ibang mga angkan. 아버지의 지혜는 어디 갔습니까? Ngayon, sana napunta yung karunungan ng Ama? 아버지의 지혜는 어디 갔는지 없고 Nawala na, hindi na alam kung saan mahahanap. 멍청한 지혜를 받아들여가지고 Tinanggap niya na lang yung mangmang na karunungan. 열 지파를 빼앗겨버렸다. At ganito, 10 mga angkan mula sa kanilang bansa ay nawala sa kanya. 이스라엘이 몇 지파죠? Ilan po ba ang angkan na nasa Israel? 12지파잖아. Meron silang 12. 그래 유다 지파하고 레위 지파 두 지파만 여로보암을 따르고 나머지 열 지파는 여로보암을 따라가 버렸다. Maliban sa Juda at sa mga Levita, lahat sila ay sumunod kay Jeroboam at umalis na mula doon. 왜냐하면은 그 어머니가 암몬 여인이라고 돼 있어. 암몬 여인. Bakit? Kasi yung nanay niya ay isang Ammonita 시리아 요즘으로 치면 시리아인데. na kasalukuyang tinatawag na Syria ang 그러니까 bansa. 어머니가 르호보암이 자라는 과정을 거의 다 어머니가 다스려 왔단 말입니다. Nangyari ay yung pagpapalaki ni Rehoboam ay halos lahat hinawakan o inasikaso ng nanay. 아버지야 뭐 나라 일에 바쁘니까 아들하고 시간 가지기가 어렵잖아. Siyempre kasi yung tatay naman ay busy, kailangan niya asikasuhin yung bansa, wala siyang oras para asikasuhin yung anak niya. 그러니 이 하나님에게서 나온 지혜가 르호보암에게 들어갈 수가 없는 거예요. Kaya wala nang paraan para makapasok yung karunungan ng ama doon sa loob ni Rehoboam. 결국 나라 열 지파를 잃어버렸다는 거예요. At sa huli nawala sa kanila yung 10 angkan. 이게 바로 뭐냐면 어머니의 역할이 얼마나 중요하냐. Ano po ba ang pinapakita nito? Kung gaano kahalaga ang role ng isang ina. 우리가 잘 아는 그 이세벨 알죠, 여러분? 이세벨. Kilala niyo naman si Isabel, di ba? Yung kilala natin. 이세벨 알아요? Kilala niyo po ba siya? 이세벨이라는 여자의 남편은 아합 왕이에요. Ngayon, itong si Isabel, ang kanyang asawang lalaki ay si Ahab, Haring Ahab. 자, 아합도 악한 왕이고 이세벨도 악한 여자인데 Itong si Haring Ahab ay isang masamang hari at itong Isabel din naman ay isang masamang 자, 거기서 babae. 태어난 아하시아라는 왕은 어떻게 되겠어요? 여러분 생각해 보세요. Sa dalawang tao na ito, kung magkakaroon sila ng anak na si Ahasya, anong klaseng tao ang may papanganak mula sa kanila? 아하시아 왕은 자동적으로 악한 왕이 될 수밖에 없는 거예요. Si Haring Ahasya rin ay naturally ay magiging masamang hari din. 그러니까 유다 왕가의 쭉 족보를 보면요. Kaya kung titignan po natin itong mga standard ng mga hari, ay yung listahan ng mga hari sa Judah, 이방의 공주를 받아들인 그 왕들은 다 보면은 아이들이 다 악해요. makikita natin ang lahat ng mga hari na tumanggap ng mga hentil o mga tagalabas na mga reyna, mga anak nila ay lahat masasama. 그래서 우리가 알 수 있는 게 뭐냐면 어머니의 역할, 어머니가 얼마나 중요하자. Dito po natin makikita kung gaano ba kahalaga ang role ng isang ina. 그 어머니가 제가 이야기하려고 하는 오늘의 주제다 이거야. Kaya itong nanay, yung main topic na gusto ko pong pag-usapan ngayon. 자, 여러분 창세기 27장은 어떻게 스토리가 돼 있냐면은 Ngayon sa Genesis chapter 27, paano po ba nakasulat ang kwento rito? 창세기 27장을 잘 모르는 사람들이 하는 말이 있어요. Yung mga tao na hindi masyadong kilala itong Genesis chapter 27 ay meron silang sinasabi. 나 성경의 다른 이야기는 이해가 가는데 Naiintindihan ko naman yung ibang mga kwento sa Biblia. 창세기 27장은 참 이해가 안 간다. Pero yung Genesis chapter 27 ay hindi ko maintindihan. 창세기 27장은 하나님이 잘못 기록한 것 같다. Genesis chapter 27 ay parang mali na nirecord ng Panginoon ito. 어떻게 사기꾼이 복을 받을 수 있느냐? Paano pwedeng mangyari na isang manluloko ay makatanggap ng pagpapala? 왜냐하면 이야기를 가만히 읽어보니까 Kasi nung binasa yung kwento sa 27, 야곱이 아버지를 속이고 나아가서 아버지에 있는 복을 다 받았다는 거지. kasi si Jacob niloko yung kanyang tatay at ganito natanggap yung basbas na mula sa tatay. 그 사람들은요 의외로 마음이 에서편이에요. Kaya yung mga tao, kaysa sa inaasahan natin, sila ay nasa part o kakampi nila si Esau. 그러면서 뭐라 하냐면 에서가 까아와 나만 그런다니까. At ang sinasabi nila ay si Esau ay kaawa-awa naman. 에서는 아버지를 기쁘게 하려고 했고 Si Esau din naman gusto niya sanang palugurin ang kanyang ama. 자기가 나아가서 사냥을 해온 고기로 떳떳하게 그 요리를 만들어서 아버지를
기쁘게 하면 아버지가 복을 주려고 다 짜여져 있는데 At siya rin ay lumabas para mangaso, manghuli ng usa para sa kanyang ama, magluto ng masarap na pagkain, ibibigay ito sa kanyang ama. Nakaplanado na sana ang lahat ng bagay. 어떻게 그 사이에 에서가 없는 사이에 야곱이 어머니하고 짜가지고 그 요리 산에서 잡아온 것도 아니고 집에 있는 염소를 잡아가지고 요리를 해가지고 아버지에게 들고 가서 그 털에다 저 손에다가 털을 입혀가지고 염소 털을 입혀가 아버지에게 나와가지고 자기가 에서라고 하면서 그 복을 받을 수 있냐 이거요. Ganito na sana gagawin ni Esau, pero paano nangyari na itong si anak ni si Isaac at si Rebecca naman ay nagkasama sila para lokohin yung kanilang ama, hindi man lang usa yung hinuli tulad ng hiningi ng ama, kumuha lang sila ng kambing mula sa sarili nilang mga hayop, niluto lang ito, nilagyan pa ng balahibo yung kanyang ama, ay yung kanyang mga kamay para lang lokohin yung kanyang ama at sa huli nakatanggap siya ng basbas. Paano ba pwedeng mangyari ito? 이 사기꾼이 어떻게 정직한 아들을 제끼고 복을 받냐 이거요. Question nila, paano ba pwede ng isang manluloko ay makatanggap ng basbas kaysa sa isang anak na tapat? 이거는 좀 마음이 불편하다. 이거는 좀 읽기가 거북하다. Kaya para sa kanila, hindi po komportable para basahin itong kwento na ito, hindi matanggap. 그 많은 사람들이 이렇게 알고 있어요. 목사라는 사람도 그렇고 신학자들도 그렇게 말하고 주석가들도 그렇게 말해요. Madami mga tao, ganito ang iniisip nila o nalalaman nila kahit yung mga tinatawag na pastor, mga theologians o yung mga sobrang marunong din sa Biblia, ganun ang iniisip nila tungkol sa kwento na ito. 아버지를 속였다는 거지. Sinasabi nila na niloko daw ang ama. 그래 말하는 사람은 자기가 에서의 마음에 있는 사람들이 다 그렇게 말하는 거예요. Pero yung mga tao na nagsasabi ng ganito, ang dahilan kung bakit ganito ang nasasabi nila ay dahil ang puso nila ay nandoon sa puso ni Esau. 이 세상에 100명의 사람이 있다면 Kung sabihin natin na mayroong 100 tao sa mundo na ito, 거의 8, 90명은 에서의 위치에 있어요. 80 to 90 sa kanila ay ang mga nasa puso o nasa posisyon ni Esau. 대부분 자기가 똑똑하다. Halos lahat sa kanila iniisip nila na sila'y matalino, 잘났다. na sila'y magaling, 난 예쁘다. ako'y maganda, 난 복이다. na pogi ako, 난 머리 좋다. matalino ako. 이렇게 믿고 있다는 거예요. Ganito ang pinapaniwalaan nila. 자기가 에서의 위치에 있기 때문에 Dahil sila'y nasa posisyon ni Esau, 에서가 복 받아야 되는데 kailangan si Esau ang pagpapalain. 왜 에서가 복을 안 받고 Pero bakit hindi si Esau ang pinagpala? 얍삽한 야곱이 그것도 복을 거짓말을 해가면서 복을 뺏어가느냐 이거야. Paano nangyari na itong si Jacob na sobrang hindi mabuting paraan ay nakatanggap ng basbas ng kanyang ama? 이거는 인정하기 어려워. Ito ay hindi ko matanggap. 이 성경이 좀 잘못된 것 같아. Parang mali ang Biblia. 이렇게 생각한다는 겁니다. Ganito nilang iniisip. 많은 사람들이요 그런 의견을 가지고 있어요. Madami mga tao, ganun ang opinion nila tungkol sa kwento na ito. 이렇기 때문에 하나님이 완벽하지 않아. Dahil sa mga bagay na ito, masasabi natin na hindi perpekto ang Diyos. 그래서 성경이 완벽하다고 믿으면 안 돼. Kaya hindi pwedeng paniwalaan na ang Biblia ay perpekto. 결국 이 결과가 뭐냐면 성경도 제대로 못 믿겠다가 되고 Sa huli, saan dumarating yung ganitong pag-iisip nila? Sa punto na hindi rin nila mapaniwalaan yung 하나님도 Biblia. 잘 못 믿겠다는 마음이 들어오는 거예요. At umabot sa puso na hindi nila kayang manampalataya sa Diyos. 그런데 여러분들이 야곱이 위치에 딱 들어가서 성경을 다시 읽어보면은 Pero kung basahin niyo po ang Biblia, muli na nasa posisyon ni Jacob, 야곱은 어떤 사람이냐면은 si Jacob po ba anong uring tao? 에서는 덜 사람이라서 막 액티브하고 막 힘도 있고 막 못하는 게 없어요. Itong si Esau dahil siya ay taong labas, siya ay active at malusog, wala siyang hindi kayang gawin. 어머니가 애를 낳았는데 Noong itong nanay ay nagkaroon ng anak, 꺼내놓고 보니까 nung nilabas, tinignan, 너무 다른 거예요. sobrang magkaiba itong dalawa. 태어날 때부터 Mula sa pagkapanganak, 에서는 벌써 털이 수북하니 꼬마가 베이비인데도 털이 수북하게 나와 있어. si Esau ay sanggol pa rin siya pero napakarami ng balahibo ng kanyang katawan. 야곱은 태어났어도 보니까 Si Jacob naman nung lumabas bilang sanggol, nung tinignan, 털이 없어요. walang anumang balahibo. 남자가 털이 없으면 좀
안 어울리잖아. Di ba pag lalaki, pag wala namang masyadong balahibo, hindi rin bagay. 그 뭐 영상 보면 털 있는 놈들은 가슴 벌려가 털 자랑하고 그러더라고. Nakita ko mga video, yung mga taong mabalahibo, binubuklat pa nila yung mga damit nila para lang ipakita yung balahibo ng dibdib nila. 그래요, 안 그래요? Ganun po ba o hindi? 여자들도 좀 자기가 막 아름답다 싶으면 일부러 좀 열어놓고 이렇게 탁 폼 잡고 그러잖아. Di ba, yung mga kababaihan din, kapag sa tingin nila na medyo maganda rin sila, medyo binubuksan din nila yung mga damit nila. 그렇죠. Tama po ba o hindi? 여자들도 이왕이 너무 작으면 내놓을 수 있어요. Pag mga babae naman masyado namang maliit yung breast, kaya bang ipakita ng tapang? 내놓을 게 없으면 이리 덮고 찬지고. Kung walang kayang ipakita, di ba, mas lalo pang tinatago. 좀 있는 사람은 탁 벌려놓고 이리 다닌단 말이야. Yung mga medyo meron, binubuklat. 남자들도 마찬가지예요. Parehas din sa mga lalaki. 좀 뭔가 탁 털이 있고 남성적인 사람이 일부러 그걸 내놓고 나봐 잘났지 그런 마음이 있다. Pag may mga lalaki naman medyo mabalahibo, kaya medyo maganda yung kanilang mga katawan, ay ito'y pinapakita nila sa mga tao para sabihin na, oh, tignan mo, di ba? 그딱 yung 태어났는데 katawan ko." 보니까 Ngayon naman nang naipanganak itong dalawang bata na 아이 ito, 갓 나온 애인데 kapapanganak lang ng mga sanggol. 벌써 이 애서는 털이 수북하니 아버지 마음에 이야 물건 하나 나왔네. Si Esau ay isang mabalahibong sanggol, kaya napaisip ang tatay na, napakabuti ng anak na ito. 이놈이 그래도 먼저 나와 빵한 아이가 됐구만. Siyang naging unang lumabas, siyang naging panganay. 난 얘를 좋아해. Siya ang kinalulugdan 근데 얘는 왜 ko. 털이 하나도 없냐? Pero bakit naman itong pangalawa ay walang anumang balahibo? 다행이다. 얘가 빵한 아이가 아니라서 다행이다. Buti na lang hindi siya yung panganay. 그래 아버지는 이제 자동적으로 에서에게 마음이 갔어요. Kaya itong tatay na ito, naturally, ang kanyang puso ay mas tumungo kay Esau. 어머니가 하나님에게 받은 것이 없었다면 자동적으로 에서에게 마음이 갔을 겁니다. Yung nanay din siguro, kung wala siyang anumang natanggap mula sa Panginoon, ang puso niya ay natural na mapupunta sa puso ni Esau. 근데 어머니는 아기를 배에 품고 있는 동안에 어떤 일이 있었냐면은 Pero yung nanay, habang taglay niya ang mga dalawang sanggol na ito sa kanyang tiyan, anong nangyari sa kanya? 뱃속에 아기가 2명이 들어 있는데 Merong dalawang bata sa loob ng kanyang 치고받고 싸우는 거예요. 뱃속에서부터. tiyan at ganoon nag-aaway, naglalaban ang dalawang bata na ito. 이 뱃속이 전쟁터라. Itong tiyan niya ay naging lugar 그래서- ng digmaan. 리브가가 내가 이러면 어찌 살까? Si Rebecca napaisip siya na paano ako mabubuhay ng ganito? 이 두 놈이 서로 싸우는데 Itong dalawa ay laging nag-aaway. 뱃속에서부터 이래 싸우는데 Mula pa sa tiyan ay nag-aaway na ng ganito. 밖에 튀어나오면 얼마나 싸우가? Paano pa kung makalabas sila, may panganak na sila, gaano pa kaya sila mag-aaway? 그렇다면 내가 어떻게 살까? 이런 아이들을 데리고 Kung ganoon, paano ako mabubuhay na nagpapalaki ng ganitong mga anak? 그래 기도를 했어요. Kaya siya ay nanalangin. 하나님 이 아이가 둘이 싸우는데 이거 어떻게 해야 됩니까? Panginoon, nag-aaway po ang dalawang mga anak na ito. Ano pong gagawin ko? 요거는요 창세기 27장부터 읽으면 없는 이야기입니다. Kung babasahin niyo ang kwento na ito mula sa Genesis chapter 27, yung pinag-uusapan natin ngayon ay kwentong wala. 그 창세기 27장을 읽고 결론을 내리면 에서가 야곱이 나쁜 놈이고 사기꾼이고 에서가 불쌍하고 에서가 답하 복 받아야 되는데 이런 마음이 있다는 거 우리가. Kung Genesis chapter 27 lang ang pagbabasehan, mapapaisip natin o ang konklusyon na darating sa atin ay si Esau ang kawawa, siya dapat ang pinagpala pero kawawa siya dahil sa kanyang kapatid na madaya at masama kaya siya ay napahamak. Ganito ang mapapaisip sa atin. 근데 이제 리브가가 기도를 했어요 하나님께. Pero itong si Rebecca, siya ay nanalangin sa Panginoon. 이 애 둘이가 이래 싸우는데 저는 어떻게 해야 됩니까? Ganito na pong nag-aaway ang dalawang mga bata na ito. Ano pong gagawin ko? 하나님 알려주세요. Panginoon, turuan niyo po ako. 그때 하나님이 탁 뭐라고 이야기하느냐면 Noon, ano bang sinabi ng Panginoon? 자 이거는 창세기 25장을 알아야만 이해가 가는 내용입니다. Ito po ay maiintindihan lang natin pag mabasa po natin ng Genesis chapter 25. 자 우리가 이제 25장 22절 Chapter 25 verse 22. 자 보십시다. 25장 22절에 뭐라 돼 있냐? Ano pong nakasulat sa verse 22? 읽어보세요. Basahin ko po. At nagbubuno ang mga bata sa loob niya, kanyang sinabi, kung ganito'y bakit nabubuhay pa ako? At siya yumaong nagsiyasat sa Panginoon. 자 이렇게 물었죠. Nagtanong siya sa Panginoon, 자 nagsiyasat siya sa 23절에 Panginoon. 뭐라고 하느냐? Verse 23. 자 23절. 이거는 우리가 다 같이 읽읍시다. Ito po ay basahin natin ng sabay-sabay. 시작. Ready, go. At sinabi sa kanya ng Panginoon, dalawang bansa ay nasa iyong bahay bata,
At dalawang bayan ay papaghihiwalayin mula sa iyong tiyan. At magiging malakas kaysa isang bayan at ang matanda ay maglilingkod sa bata. 자, 여기 영어에 보면은 two manner of people에 되죠. two manner of people. Sa English nakasulat po na two manner of people. 자, 이 두 사람이 한 어머니 태에 있는데 Sila ay nasa parehas na bahay bata. 그 두 사람의 매너가 다르다는 거야. Pero yung manner ng dalawa ay magkaiba. 그래서 이 두 사람은 싸울 수밖에 없는 거예요. Kaya itong dalawa ay walang ibang kayang gawin kundi mag-away. 두 사람의 사고가 다르기 때문에 함께 갈 수가 없는 거예요. Dahil iba ang manner ng dalawang tao na ito, mag-aaway lang talaga sila. 하나님께서 말씀하시기를 하나는 강하고 하나는 약하다 그랬다. At sinabi ng Panginoon mismo ng isa ay malakas at isa ay mahina. 그런데 하나님이 뭐라고 얘기했냐면 Pero ano ang sinabi ng Panginoon? 그 큰 자가 어린 자를 섬길 것이다 이야기했다. Sinabi niya na ang matanda ay maglilingkod sa bata. 자, 따라해 봅시다. 이 부분만 큰 자가 어린 자를 섬기리라. Kaya itong parte lang po, sabihin po natin ng sabay-sabay. Ready? Go! Ang matanda ay maglilingkod sa bata. 그 말은 뭐냐면 먼저 나온 놈이 뒤에 나온 놈을 섬길 것이다. Ano ibig sabihin nito? Ang siyang unang lumabas ay maglilingkod sa huling lumabas. 자, 그래서 리브가의 마음에 이게 딱 심겨져 있어요, 없어요? Kaya sa puso ni Rebecca, nakatanim itong pangako o hindi? 그 리브가는 이거를 딱 마음에 갖고 있다. Kaya kay Rebecca, ito ang puso na taglay niya. 아, 하나님은 큰 자가 아니고 어린 자를 마음에 두고 있구나. Ang puso pala ng Panginoon, nasa kanya ay hindi yung panganay, kundi yung mas bata. 딱 아기를 낳았어요. Lumabas na ang dalawang sanggol. 큰 자가 싹 나오는데 리브가가 봐도 야 진짜 멋진 아들이 나왔구나 하고 마음이 가는 거예요. Lumabas na ang panganay, nakita niya, kahit si Rebecca ay napaisip na napakaganda ng bata na ito. 여러분도 여기 어머니들 많이 있고 앞으로 시집가면 애기 놓을 건데 어떤 애가 나와야 기쁘겠어요? Kayo rin ay madami sa inyong mga nanay at madami rin sa inyo na magpapanganak sa mga panahon. Anong klaseng sanggol ang magugusto ninyong makita pag lumabas na ito? 애기가 탁 태어났을 때 멋지게 생긴 놈이 나와야 기쁘지. Siyempre, matutuwa tayo na kapag lumabas na yung sanggol, napakaganda ng itsura, di ba? 저 우리 아들 낳았을 때 우리 아들을 보니까 이게 쑥 나왔는데 보니까 우리 아들이 이상하게 생겼어. Nung nanganak yung asawa ko sa anak ko, nung lumabas, kakaiba yung itsura ng anak ko. 얼굴이 오이처럼 길쭉하면서 Mukha niya ay singhaba ng cucumber. 눈이 위로 쫙 찢어져가지고 Tapos yung mata niya, pataas yung punit. 이거 무도사 배추도사처럼 배추도사는 동그라만데 무도사는 길쭉하잖아요. Okay lang sana kung mukha siyang pechay kasi yung pechay kahit papano medyo pabilog pero para siyang isang radish na pahaba. 그래서 제가 너무 쇼크 받다가 실망해가지고 Sobra po akong na-shock, na-disappoint po ako. 우리 마누라 지금 막 금방 애 낳아가지고 어려운 위치에 있는데 Yung asawa ko naman, kapapanganak lang, sobrang hirap ng kalagayan niya. 제가 속으로 뭐 이런 걸 낳았어 하고 저는 집에 가버렸어요. Sa looban ko naman, napaisip ako na, ba't naman ganito yung pinanganak niya? Tapos umuwi ako. 애가 너무 이상하게 생겼다. Kasi sobrang kakaiba yung itsura ng anak ko noon eh. 너무 머리가 아파가지고 집에 가서 자립해가 누워 한숨 자버렸어. Sobrang sakit ng ulo ko dahil doon umuwi ako, humiga ako, tapos natulog na lang ako. 그래가지고 이제 1시간 자고 이제 다시 병원에 갔어요. Pagkatapos ko pong umidlip ng isang oras, bumalik po ako sa ospital. 아니 병원에 가서 보니까 그 사이에 길쭉하던 머리가 쑥 내려가가지고 아니 배수도사처럼 딱 이렇게 변한 거예요. Isang oras nang lumipas nung bumalik na ako sa ospital, kakaiba, yung kaninang mukhang radish, lumiit na siya, mukha ng pechay yung ulo niya, bilog na. 저는 그거 비밀을 몰랐어요. 그때만 해도. Hanggang sa panahon na yun, hindi ko alam yung sikreto ng sanggol. 하나님이 애 나오기 좋게 애를 길쭉하게 만들어가 나오게 만들어 놓은 건데 Ang ginagawa pala ng Panginoon para mabuti na makalabas ang isang sanggol ay pinapahaba niya sandali ito. 저는 처음부터 이렇게 동그란 얼굴이 나온 줄 알았어요. Akala ko nung una pa lang, sa pagkalabas pa lang ay dapat bilog na yung ulo ng sanggol. 근데 1시간 뒤에 가보니까 애가 싹 줄어들어가지고 Pero pagkalipas ng isang oras nung bumalik na ako, bilog 그때부터 na. 보니까 애가 너무 잘생겼더라고. Tapos nung nakita ko na siya doon, sobrang pogi. 우리 아들 보면 그렇게 늙은 Sigurado ako pag nakita niyo po yung anak ko, sasabihin niyo rin sobrang pogi. 사람들이
나보고 아들은 영화 배우 하면 딱 되는데 매번 그랬어요. Madami mga tao nagsabi sa akin na, yung anak ni Pastor Nam, ganda sana kung nag-artista. 그렇게 잘생겼어. Ganun siya kapogi. 아직 안 믿죠. Hindi pa kayo makapaniwala, no? 봐야 되는데. Kailangan nyo kasi siyang makita. 자, 그렇게 해서 두 쌍둥이를 낳았다니까. Dalawa, itong magkambal ang lumabas mula kay Rebecca. 자, 그때 레베카의 마음에 Kaya sa puso ni Rebecca noon, 하나님의 말씀만 아니면 나도 빵하나이가 좋아. kung hindi lang sana nagbigay ng pangako ang Panginoon, ng salita ang Panginoon, mas gusto ko yung panganay. 그런데 하나님의 말씀이 들어와 버렸어. Pero pumasok ang pangako ng Panginoon 하나님은 어린 자를 택했다. na ang Panginoon ay pumili sa mas bata. 나는 이 어린 자가 복받게 해야 돼. Kailangan itong mas bata ang pagpapalain. 아멘. Amen? 그래서 지금 어떤 일이 지금 일어나고 있냐면은 Kaya ano po ang nangyayari ngayon? 아버지가 이제 자기가 눈이 안 보이고 나이가 드니까 빨리 복을 넘겨주고 싶은 거예요. 아버지 이삭이. Itong si Isaac na tatay, dahil matanda na siya, hindi na rin siya nakakakita ng maayos, bago pa mas lalong lumalay, gusto niya nang ibigay ang kanyang basbas sa kanyang anak. 그래서 아버지가 내가 죽기 전에 빨리 내 맏아들에게 복을 주고 나는 죽어야겠다 싶어서 에스를 불러가지고 야 너 밖에 나가가지고 멋있는 사슴알 한 마리 잡아가 그걸 요리해고 오면 내가 먹고 너를 축복해 줄게 그랬단 말이에요. Dahil ganito ang iniisip ni Isaac na kailangan kong ibigay na itong basbas na ito bago ako pumanaw, agad niya tinawag ang kanyang panganay na si Esau at sinabi sa kanya, lumabas ka, manghuli ka ng usa, mangluto ka ng masarap, pagkatapos kumakain yung luto mo, bibigyan ko sa iyo ang basbas ko. 근데 그 소리를 이제 어머니가 들은 거죠. Pero narinig ni Rebecca na sinasabi niya ito. 어머니는 뭐가 있어요 마음에? Sa puso ni Rebecca, o ng nanay, ano ang meron? 어머니의 마음에는 에서가 있어요 야곱이 있어요? Si Esau ba ang nakapwesto sa kanyang puso? Si Jacob. 야곱이 있다는 거죠. Si Jacob, di ba? 야곱이 복받아야 돼. Si Jacob ang dapat basbasan. 야곱을 하나님이 택했어. Dahil ang Panginoon ay pumili kay Jacob. 그런데 야곱은 복받을 조건이 없어. 아버지가 원하는 조건에는 하나도 해당이 안 돼. Pero itong si Jacob ay wala man lang anong klaseng standard sa kanya o kakayanan sa kanya na kayang magpuno sa hinihingi o ninanais ng tatay niya. 그래서 어머니가 생각한 거죠. Kaya iniisip ng nanay, 얘가 내 말을 들어야 할 텐데 들을런지 모르겠지만 kailangan niya makinig sa akin. Hindi ko alam kung makikinig siya sa akin. 그래도 내가 어릴 때부터 이야기했으니까 Pero dahil mula sa kanyang pagkabata ay sinabi ko na sa kanya ito, 아마 자기 마음을 꺾고 내 말을 들을 거야. baka ibabali niya ang kanyang puso at makikinig siya sa akin. 어머니가 어릴 때부터 야곱에게 이야기했어요. Kasi mula bata pa lang, itong si Rebecca sinabi niya kay Jacob. 왜냐면 맏아들은 매일 들에 싸돌아 다니까 어머니하고 이야기할 시간도 없고 Bakit? Kasi yung panganay laging nasa labas, nangangaso, walang oras para makipag-usap sa nanay. 야곱은 매 텐트 안에서 어머니하고 같이 시간을 보내다 보니까 Itong si Jacob naman ay laging nasa loob ng tolda, laging kasama ang kanyang ina. 어머니가 다 이야기해 주는 거죠. Kaya sinasabi ng ina sa kanya, 야곱아, 하나님이 너를 복 주실 거야. Jacob, ikaw ang pagpapalain ng Panginoon. 하나님은 너를 기뻐하셔. Panginoon, nalulugod siya sa iyo. 어머니 제가 이렇게 아무것도 없는데 어떻게 나를 기뻐하세요? Nanay, wala pa akong kahit anumang kakayanan. Paano siya malulugod sa akin? 아들아, 그걸 한마디로 말하면 은혜라는 거야. Anak, yung ganyang kalagayan mo, at ngayon, ito ang tinatawag na biyaya. 은혜는 네가 가진 조건이 아니야. Ang biyaya ay hindi dahil sa mga taglay mo. 은혜는 하나님이 일방적으로 택하시고 부어 주시는 거야. Pero ang biyaya ay one-sided mula sa Panginoon, ang pagpili sa iyo at pagbigay sa iyo. 너는 무슨 일이 있어도 내 말만 믿어. Ano man ang mangyari, ikaw ay maniwala lang sa sinasabi ko. 내가 하나님에게 너에 대하여 뜻을 받았어. Dahil ako ay nakatanggap ng pangako tungkol sa iyo mula sa Panginoon. 너 내 말을 믿을 수 있겠냐? Kaya mo bang manampalataya sa salita ko? 예, 어머니가 그래 말해서 내가 복 받는다는데 내가 믿어야죠. Opo, nanay. Kung sinabi niyo mismo na ako ay pagpapalain, kung gano'n maniniwala po ako na pagpapalain ako. 자, 이제 그 순간이 왔단 말입니다. Ngayon, dumating na yung punto na importante. 자, 에서가 이제 밖에 나가가지고 사슴 사냥을 하는 동안에 Ngayon, sa oras kung saan si Esau ay lumabas para mangaso ng usa, 자, 2시간이 걸리든 3시간이 걸리는지 모르지만 hindi natin masabi kung 2 oras o 3 oras ang kailangan niya para manghuli. 그 3시간 안에 전격 작전을 해야 되는 거예요. Pero sa loob ng 3 oras na yun, kailangan nila i-gawin ang
plan nila. 이 전격 작전이 이제 예를 들어서 2시간 아니면 3시간 프로젝트인데 Itong plano nila ay siguro mga 2 hours or 3 hours na kailangan. 야, 너 내 시킨 대로만 해야 돼. Ikaw, kailangan mong gawin lang kung ano ang inutos ko sa iyo, ha? 예, 하겠습니다만은 과연 아버지가 나를 못 알아챌까요? Gagawin ko naman po, pero hindi kaya makikilala po ako ng tatay ko? 그건 염려하지 마. Huwag kang mag-alala. 혹시 아버지가 나를 속이는 자로 보면서 저주를 내리면 어떡하려고요? Paano naman po kung masabi ng tatay ko na ako'y nanloloko sa kanya at sa huli sumpa ang ibibigay niya sa akin? 그건 걱정하지 마. Huwag kang mag-alala. 자, 이제 우리 12절, 27장 12절을 봅시다. Punta po tayo sa Genesis 27, verse 12. 27장 12절. Verse 12. 자, 읽어보세요. Basahin po natin. Ready? Go. Marahil ay hihipuin ako ng aking ama at aariin niya akong parang nagdaraya sa kanya at ang aking mahihita ay sumpa at hindi basbas. 자, 이것은 야곱 팬에서 걱정입니다. Ito yung pag-aalala sa pwesto ni Jacob. 그러나 이것은 어머니 팬에서는 문제가 안 되는 거예요. Pero sa pwesto naman ng nanay, hindi ito 왜냐, naging problema. 어머니는 확실히 알아요. Bakit? Kasi yung nanay, sigurado siya eh. 하나님이 어린 자를 택했다는 게 분명하기 때문에. Dahil malinaw sa kanya na ang Panginoon pumili sa mas bata kaysa sa matanda. 그래서 야곱의 마음을 풀어주기 위해서 Kaya para lutasin yung ganitong pag-aalala ni Jacob, 13절에 뭐라고 이야기하느냐. verse 13, ano po bang sinabi? 자, 이거 우리 중요하니까 다 같이 큰 소리 읽어봅시다. Ito rin po sa malakas na boses dahil mahalaga, basahin po natin ng sabay-sabay. Ready? Go. At sinabi sa kanya ng kanyang ina, sa akin mapunta ang sumpa sa iyo, anak ko. Sundin mo lamang ang aking tinig at yumaon ka na dalhin mo sa akin. 자, 이 이야기를 야곱이 들었을 때 평안해지겠어요? 안 하겠어요? Pag marinig ni Jacob itong salita na ito mula sa kanyang ina, magiging komportable o magiging mapayapa siya o hindi? 내가 아버지께 나와가지고 속이는 자로 보여서 들켰다 했을 때 Sa punto o sa oras na ako ay lumapit sa aking ama at mahuli niya ako at sabihin niya ako'y nagdaraya sa kanya, 그 저주가 내게 오는 게 아니라 어머니에게 간다고 말씀하시는구나. ang sumpa na ibibigay niya dahil dito ay hindi daw darating sa akin, ngunit mapupunta daw sa aking ina. 그러면 나는 저주 안 Kung 받겠네. ganon, hindi ako susumpain. 그러면 내가 어머니 말을 믿어보자. Kung ganon, ako'y manampalataya sa salita ng nanay ko. 어머니 말을 순종하자. Ako ay sumunod sa salita ng nanay ko. 어머니 말이 순종하기 너무 어려운 말이에요. Yung salita kasi ng nanay niya sa totoo lang ay mahirap po itong sundin. 왜냐하면 세상에 자기는 에서가 아닌데 에서로 변장을 하고 에서로 위장을 해가지고 에서라는 이름으로 나가라 하는 게 이게 보통 사람의 마음에서 이게 받아들여지겠냐고요. Bakit? Kasi sa buong buhay niya, ngayon lang siya sinabihan na hindi man lang siya si Esau, magkunwari daw siya na siya si Esau, magsuot daw siya na kunyari siya si Esau, siya ay haharap sa kanyang ama na siya ay kunyaring si Esau. Ito ay isang bagay na sobrang mabigat tanggapin o gawin. 옛날에 여러분 우리게 형제 둘이가 비행기 표를 세부 스페시픽 비행기 표를 샀어요. Dati po meron po tayong dalawang brothers, bumili po sila ng ticket sa Cebu Pacific. 근데 그 형제 둘이가 표를 못 쓰게 생겼어요. Pero dumating ang sitwasyon na parang hindi nila magagamit ang ticket na ito. 그래서 교회 안에 형제 둘이를 뽑아가지고 야 너희 둘이가 대신 가라. Kaya pumili na lang kami ng dalawang ibang brothers sa church natin at sinabi na kayo na lang ang pumunta kaysa kanila. 내가 프라이버시 때문에 이름은 말 안 하겠어요. Dahil may privacy din sila, hindi ko babanggitin yung pangalan nila. 그래 이제 가면서 이제 야 만약에 거기서 물으면 그 형제 이름을 대 네 이름 말하지 말고 그 형제라고 해 알았어? Kaya sinabi namin sa kanila, ngayon, pupunta na kayo doon para gamitin yung ticket na ito. Pagtanungin kayo kung ano yung pangalan ninyo, huwag niyong sasabihin yung pangalan ninyo. Sabihin ninyo yung pangalan ng brother na yun na nasa ticket, ha? Sabi ko, 알겠습니다. opo. 그래 이제 둘이가 갔어요. Kaya pumunta sila sa airport. 이름 뭐야 물으면 자기 이름 말고 그 형제 이름을 말해야 돼. Pag tinanong anong pangalan mo, hindi niya dapat sabihin yung pangalan niya, dapat pa sabihin niya yung pangalan ng brother. 생일이 뭐야 하면 그 생일 외웠다가 말해야 돼. Pag tinanong naman yung birthday, hindi dapat yung birthday niya, birthday ng brother. 그래 이제 그 카운터에 가서 세부 패시픽 카운터에 가서 Dumating na sila sa Cebu Pacific counter, check-in counter. 그래 이제 또 그걸 탁 냈는데 그 카운터에 직원이 보니까 둘이가 좀 뭔가 얼굴이 좀 불안불안해. Nung nakita ng staff ng Cebu Pacific yung ID, nung nakita yung mukha naman ng passenger, parang nakakailang yung itsura. 그래서
너 진짜 이 사람 맞아? Tinanong, kayo po ba to? 맞는데요. Hindi po. 아무리 봐도 아닌 것 같은데. Ay, sabi na, kahit gaano ko tignan, hindi po kayo yun. 솔직히 말해. Maging honest po kayo. 너 이 사람 맞이지? Hindi to ikaw, no? 예, 아니. Hindi po. Umuwi na nga kayo. 그러면 비행기표 못 쓰고 비행기표만 달렸지. Hindi nagamit yung ticket, nasayang lang yung ticket. 거짓말하는 게 쉬워요, 어려워요? Madali bang magsinungaling o hindi? 거짓말을 하려고 하면요, 두려워요. Kung susubukan yung magsinungaling, nakakatakot. 거짓말을 하려고 하면요, 뭔가 하나 강한 믿음이 와야 돼. Para magsinungaling, dapat mayroong isang malaking pananampalatayang darating muna sa inyo. 내가 거짓말로 드러나도 나는 저저 안 받아 하는 믿음이 와야 되는 거예요. Kailangan dumating ang pananampalataya na kahit dumating ang sumpa sa aking pagsisinungaling, hindi ako susumpain. 그래서 야곱이 어머니의 말을 순종했단 말입니다. Ito ang dahilan kung bakit si Jacob ay sumunod sa salita ng kanyang ina. 아, 그러면 제가 가겠습니다. Kung ganun, ako na pong haharap. 그래 이제 요리를 딱 해가지고 아버지 앞에 갔단 말이에요. Kaya ganito, niluto na ng ina, tapos binigay, hinarap na sa ama. 아버지, 저 에서예요. Tay, ako po si Esau. 자, 어떤 마음이 들겠어요? Ano kaya ang puso niya noon? 두근두근 하겠죠. Siguro, 아이고, 나 에서 아닌데. tumutunog ng malakas, hindi ako si 혹시 Esau. 아버지가 알아채는 거 아니야? Baka malaman ng tatay ko. 아버지 저 에서인데요. 요리하신 거 드세요. Ako po si Esau, kainin niyo po yung niluto. 아버지가 깜짝 놀라. 이렇게 빨리 잡아왔냐? Ang bilis mo naman ng manghuli, sabi ng tatay. 너 에서 맞아? Ikaw ba si Esau? 자, 그때 우리 멍청한 두 형제처럼 그랬다면 어떻겠어요? Kung si Jacob ay yung mangmang na brothers natin, anong sinagot niya? 아버지, 저 사실 에서 아닌데 엄마가 에서라 그래서 왔어요. Tay, sa totoo lang, hindi ako si Esau. Inutusan lang ako ni nanay, kaya ako nandito. 내 이놈 가! Malas ka, lumabas. 그러면 이제 난리 나는 O 것이. yun, magkakagulo na sa bahay, no? 야곱이 어머니가 저주 받는다 그래서 나는 저주 안 받아. Pero itong si Jacob, sinabi ng nanay ko, siya ang tatanggap ng sumpa sa akin. Kung ganon, hindi ako susumpain. 예, 애씁니다. Ako po si Esau. 애쓰라니까요. Ako nga si Esau. 야, 너 목소리가 보니까 야곱 목소리인데 너 아닌 것 같은데? Eh yung boses mo, boses ni Jacob, parang hindi naman ikaw si Esau. 이 목소리는요 못 속인다니까요. Yung boses naman po kasi, di ba, hindi natin naloloko 우리 ito. 얼굴 안 봐도 전화만 받으면 목소리만 들어도 누군지 알아요 몰라요? Di ba, kahit hindi naman magkita ng harap-harapan, pag makatanggap ng tawag, marinig yung boses, malalaman natin kung sino yung kausap natin. 또 참 이상하다. Kakaiba to ah. 너 감기 걸렸나? 목소리가 오늘 너 애쓴데 어떻게 목소리는 야곱의 목소리냐? May sakit ka ba? Bakit ganyan yung boses mo? Bakit yung boses ni Esau nagtutinig boses ni Jacob? 그때 야곱이 사실은 저 에서 아니에요. 그랬다면 어떻게 됐겠어요? Pero kung sa ganong tanong ng tatay, biglang sinabi niya, sa totoo lang, hindi po ako si Esau. Anong mangyayari? 예, 믿음이란 건 Ang pananampalataya 내 마음에서 일어나는 내 생각을 받아들여서 결정하는 게 아니고 ay hindi pagdesisyon dahil sa pagtanggap ng mga kaisipan ng sarili ko, 약속을 한 자의 마음을 받아들여서 약속을 한 자의 말을 말하는 게 믿음이라는 거예요. pero ang pagtanggap sa puso ng siyang nagbigay ng pangako, pagpanampalataya sa salita na siyang nagbigay ng pangako, pagsunod dito ang pananampalataya. 아멘. 자, 우리도 마찬가지라 우리도 하나님 앞에 나갈 때 Tayo rin, pag humaharap tayo sa Panginoon, 너 누구냐 하고 물어. pagtatanungin ng Panginoon, sino ka ba? 저 의인입니다. 의인 아브라함 남입니다 하고 말해. Kailangan sabihin, ako po si matuwid na Abraham Nam. 야, 나 Paano ako magiging matuwid? Makasalanan ako. 저 의인 아브라함 남입니다. 딱 하는데 Sinabi na, ako po si matuwid na si Abraham Nam. 너 목소리 들어보면 이 죄인의 목소리 같은데 Yung boses mo, tinig boses ng makasalanan. 너 의인 맞아? Matuwid ka na ba talaga? So verse 22, ano pong nakasulat dito? 야곱의 음성이 소름. Lumapit si Jacob kay Isaac na kanyang ama at hinipo siya. Sinabi, tinig ay tinig ni Jacob, ngunit ang mga kamay ay mga kamay ni Esau. 나를 야곱인 줄 알고 있네.
Narinig na ng tatay ko yung tinig ng aking boses at nalaman niya na agad na ako'y si Jacob. 자, 그때도 내가 뭐라고 말해야 돼? Pero ganun pa man, ano ang dapat kong sabihin? 아버지가 내 음성 알아먹었는데, 아이고, 내가 야곱인데 내가 이거 야곱이라고 하면 되나? Dahil nakilala na ng tatay ko na ang boses ko ay boses ni Jacob, kung ganun, kailangan ko na ba sabihin sa kanya ang totoo na ako'y si Jacob? 그때 뭐라 해야 돼요, 여러분 같으면? Pero sa ganung sitwasyon, kung kayo po ay nasa sitwasyon na yon, ano po ang sasabihin ninyo? 아버지, 내가 감기 걸린 게 아니고, Panginoon, Ama, hindi ako yung may sakit. 아버지 귀가 감기 걸린 것 같아요. Sa tingin ko, yung tenga mo yung may sakit. 나 에서라니까요. Ako nga si Esau. 저 에서입니다. Ako si Esau. 그래, Ganun ba? 내가 나이가 들어가지고 내 귀가 좀 잘못됐나? Sa pagkatanda ko ba, ay medyo nagkakaproblema na rin ba sa 보니까 pagdinig ko? 털 보니까 에서 맞구나. Kasi nung hinawakan naman yung barba, si Esau nga siya. 미안하다. 내가 너를 잠깐 잘못 알았다. Pasensya ka na, ay sandaling pinagkamalan kita. 이리 와. Halika, 내가 네게 복을 줄게. babasbasan kita. 자자자자자 복을 쫙 끝내버렸어. Bla 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 bla, tapos pinasbasan na, nabigay na. 드디어 이제 야곱이 복을 탁 받았어. Finally, nakatanggap na ng basbas si Jacob. 자, 여기서 여러분, 과연 야곱이 사기꾼입니까? Sa kwento na ito, ngayon, masasabi pa talaga natin na si Jacob ang manloloko? 이게 사기꾼 이야기가 아니에요. Hindi po ito kwento ng isang manloloko. 이것은 굉장한 믿음을 가진 사람의 마음을 보이고 Ito ang kwento na nagpapakita ng isang tao na may taglay na napakadakilang pananampalataya. 사기꾼 같아. Mukha nga siyang manloloko. 그러나 사기꾼이 아니고 믿음의 Pero hindi siya isang manloloko, ngunit siya ay tao ng pananampalataya. 우리가 하나님 앞에 가서 나 의인입니다 하는 것은 사기꾼 같아요. Tayo, pag humaharap tayo sa Panginoon at sinasabi natin sa Kanya na, Panginoon, ako po ay matuwid, pakiramdam natin tayo ay mga manloloko. 그래요, 안 그래요? Tama po ba o hindi? 야, 여러분을 보면 여러분의 습성을 다 아는데 Makita ko lang kayo, alam ko na ang mga katangian ninyo. 내가 무슨 의인이야? Paano ko masasabi na matuwid 아이고, ako? 내가 맨날 죄짓고 Lagi ako nagkakasala. 맨날 음란한 생각하고 Lagi nag-iisip na mahalay ng 그럼 pag-iisip. 내가 무슨 의인이야? Ako, paano ko masasabing matuwid ako? 내가 의인이라고 하면 하나님이 노하시지 않을까? Kung sinabi ko sa harapan ng Panginoon na ako'y matuwid, hindi kaya siya'y magagalit sa akin. 그때 예수님이 뭐라 그래? Pero ano sinabi ni Jesus? Panginoon, huwag niyo pong ikilala sa kanila ang kanilang mga kasalanan, kundi ibigay ninyo ito sa akin. 예수님이 우리 죄를 다 가져가셔서 Lahat ng kasalanan natin ay kinuha na ni Jesus. 우리가 저주받아야 될 저주를 예수님이 다 받아버렸다 이 At 말이에요. lahat ng mga sumpa na dapat nating matanggap ay natanggap ni Jesus. 이 말하고 예수님하고 매치가 돼요, 안 돼요? 너의 저주는 내게로 돌리리라 이 말이 Ngayon, itong salita na ito na sinabi na sa akin ibigay ang kasalanan nila ay nagtutugma ba doon sa pangako o hindi? 예수님이 우리의 저주를 다 받아서 자기 몸에 Si Jesus, tinanggap niya na ang lahat ng kasalanan sa Kanya. 우리가 받아야 할 저주를 예수님이 다 받았기 때문에 Dahil ang lahat ng mga sumpa na dapat natin matanggap ay natanggap na ni Jesus. 우리가 하나님 앞에 나가서 나 어렵게 됐습니다 하면 내가 저주 받아요, 안 받아요? Kung ganon, tayo naman, kung humarap tayo sa Panginoon at sinabi natin sa Panginoon na tayo ay matuwid na, susumpain pa ba tayo o hindi na? 저주 받아요, 안 받아요? Susumpain o hindi? Hindi na. 그런데 그렇게 느낄 것이 아니라 Kung ganon, hindi na tayo magpapaisip na, nakilala niya na ang boses ko. Hindi na tayo mag-aalala ng ganito. 어머니가 한 약속을 믿어야 돼. Pero tayo ay mananampalataya. Dapat sa tinig ng 우리도 내 ina. 자신으로는 하나님 앞에 설 용기도 없고 하나님 앞에 내세울 게 없단 말이야. Bilang sarili natin ay wala tayong pwedeng ipagmalaki sa harap ng Panginoon at ipaharap sa Panginoon. 또 우리는 뭘 믿습니까? Pero ano po ba ang pinananampalatayaan natin? 예수님이 우리를 대신하여 저주를 받았단 말이에요. Na si Jesus tinanggap niya ang sumpa para sa atin. 믿습니까? Nananampalataya po ba kayo? 예수님이 의로운 자로서 무리한 자 된 우리를 대신하여 자신을 드렸다는 거예요. Siyang matuwid ang nakatanggap ng sumpa na dapat o nauukol sa kanilang mga hindi matuwid at siya ay sa huli na pahamak para sa atin. 베드로전서 2장 24절 찾아보세요. Punta po tayo sa 1 Peter chapter 2 verse 24. 베드로전서 2장 24절. 1 Peter chapter 2 verse 24. 자, 여기 읽어보세요. Ito rin po ay basahin nating sabay-sabay. Ready? Go?
na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katuwiran na dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsigaling kayo. 우리 예수님이 우리가 나무에 달려야 되는데 우리를 대신하여 나무에 달렸으니까 우리는 나무에 달릴 이유가 없다 이 말이에요. Tayo dapat ang nakakabit o naka-hang sa ibabaw ng kahoy pero si Jesus, siya na ang napako sa krus, sa kahoy para sa atin. Kung ganun, wala nang dahilan upang tayo ay mapahamak pa. 저 예수님이 우리 왜 나무에 달려 죽음으로써 우리 죄를 씻었다면 우리는 의인이라고 하고 나가야 됩니까? 아이고 저 아직도 죄인이에요 하고 나가야 됩니까? Kung si Yesu Cristo na inapako sa krus para malinis na ang lahat ng ating kasalanan, kung makita natin ito, pagharap tayo sa Panginoon, ay sasabihin pa rin ba natin na tayo makasalanan o tayo na yung mga matuwid? 그 여러분 간간히 내가 구원 테스트 하려고 형제 예수님 믿고 구원 받았어. 예. Paminsan-minsan ay nagtetest ako ng mga kapatiran natin, tinatanong ko, ikaw ba ay naniwala na kay Jesus at nakatanggap ng 그럼 kaligtasan? 너 의인이라 말할 수 있어? Sasagot nila, opo. Tapos tatanungin ko ulit, kung gano'n masasabi mo na matuwid ka na? 예. Opo. 한 말 해봐. Sabi mo nga, 아 나는 의인입니다. matuwid na po ako. 너 진짜야? Totoo ba yan? 예. Opo. 정말 Totoo? Opo. 가짜지? Peke, no? 죄인이지? Makasalanan ka pa rin, no? 예, 죄인이에요. Opo, makasalanan pa rin po ako. 이 사람 구원 받았어 안 받았어? Itong tao na to, ligtas na o hindi? 이 사람은요 그게 확실히 안 믿어졌어요. Itong tao na to, hindi siguradong nanampalataya. 그래서 진짜야 정말이야 또 그런 식으로 자꾸 물으면 이 확실히 안 믿어진 사람은 말하다가도 힘이 빠져가 저 죄인 맞아요 이런다니까. Kaya kung tatanungin mo sa kanya na, totoo ba? Tunay ba? Sigurado ka ba? Kung tatanungin mo ng ganung mga tanong, dahil hindi pa siya sigurado sa kanyang puso, sa huli sasabihin niya pa rin na siya isang makasalanan. 지금 이 창세기 27장에서 야곱의 마음에 몇 번 그런 마음이 왔단 말이에요. Dito rin sa kwento ng Genesis chapter 27, ilang beses umusbong ang ganitong klaseng puso sa kay Jacob. 아버지가 만져보자 하고 목소리가 다르다 하고 막 그런 이야기 할 때마다 덜컹덜컹한 거야 간이. Tuwing sinasabi ng tatay niya na pahimas nga, parinig nga ng boses mo, parang kakaiba yung boses mo, tuwing naririnig niya yung ganitong mga bagay, na kinakabahan siya, natatakot siya. 여기서 내가 물러가면 안 돼. Pero sa punto na ito, hindi ako pwedeng umatras. 어머니가 분명히 약속했어. Nanay ko ay siguradong nagbigay ng 내가 이게 pangako. 잘못된 거 저주받았다 할 때 Sa oras na ako ay magkamali dito at makatanggap ng sumpa, 나는 저주 안 받아. hindi ako ang susumpain, 엄마가 받지. ngunit ang nanay ko. 그날은 에서야. Ako si Esau. 아버지 저 에서라니까요. Ama, ako nga si Esau. 아버지 왜 그러세요? Tay, bakit ka ba ganyan? 아버지가 잘못된 것 같아요. Parang ikaw ang may mali. 제가 에서라니까요. Ako nga si Esau. 맞네. Oo nga, sige. 내가 잘못했구나. Mali ko nga, mali. 이리 와, 복 받아. Halika nga, basbasan na kita. 아멘. Amen? 여러분 하나님 앞에 나갈 때 우리가 이 야곱의 마음으로 나가야 되는 거예요. Sa oras na tayo po ay haharap sa Panginoon, dapat taglay po natin ang puso ni Jacob. 이게 사기꾼 이야기가 아니라니까. Hindi po ito kwento ng manloloko. 이게 믿음의 사람의 이야기라는 거예요. Ito po ay kwento ng tao ng pananampalataya. 하나님은 아브라함의 하나님 되기를 원하셨고 Ang mga tao, ang Panginoon, ninais niya na si Abraham ay, 하나님이 야곱의 하나님 되기를 원하셨고 ninais ng Panginoon maging Panginoon ni Abraham, maging Panginoon ni Jacob, 에서의 하나님 되기를 원하시지 않으셨다는 거예요. pero hindi niya ninais na maging Panginoon ni Esau. 왜 하나님은 나는 야곱의 하나님이다 하고 기뻐하십니까? Bakit ba nalulugod ang Panginoon na sinasabi niya na ako ang Panginoon ni Jacob? 야곱이 사기를 친 게 아니고 Hindi dahil si Jacob ay nanloko, 야곱의 믿음을 보았기 때문이에요. pero dahil nakita ng Panginoon ang pananampalataya ni Jacob. 이 이야기 이해돼요? Naiintindihan niyo po ba itong kwento na ito? 이 이야기를 이해하는 사람이 진짜 하나님의 자녀라. Ang mga tao na tunay na nakakapanampalataya o nakakaintindi sa salita na ito ay mga tunay na anak ng Diyos. 지금도 많은 사람들이 Hanggang sa punto na ito, marami pa rin mga tao. 성경을 봐도 참 창세기 27장은 좀 잘못 기록된 것 같아. Sabihin ko mula sa lahat ng kwento ng Biblia, yung Genesis chapter 27, yung pinakamali. 에서가 맞는데 왜 야곱이 복을 받아? 이건 아니야. Si Esau ay tama na makatanggap ng basbas, pero bakit hindi siya yung nakatanggap ng basbas? Mali ito. 그 사람은 two manner of men 중에 에서의 매너에 속한 사람이다. Yung mga nagsasabi ng ganito, mula sa two manners of man, siya ay mas nakapaloob sa manner ni Esau. 아멘. Amen?
진짜 구원받은 사람은 Mga tao na tunay na ligtas, 야곱의 매너에 속한 사람. nakapaloob sa manner of Jacob. 아멘. Amen? 자, 베드로전서 3장 18절. Ngayon, 1 Peter chapter 3 verse 18. 이것도 한번 읽어봅시다. Ito rin po ibasahin natin ng sabay-sabay. 뭐라 돼 있죠? 자, 다 같이 읽어보세요. Sabay-sabay. Ready? Go. Sapagkat si Kristo man ay nagbata ring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos, siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. 예, 예, 맞아요. 우리는 불의한 자였어요. Tayo'y mga tao na sa una makasalanan. 우리는 저주받아야 마땅한 사람이었어요. Tayo'y mga tao na dapat lang masumpa. 그런데 의로운 자가 왔습니다. Ngunit dumating ang matuwid. 의로운 자가 와서 Dumating ang matuwid 불의한 자니 at sinabi, di ba, ikaw makasalanan 너 ka? 하나님께 나가면 저주받지. Ikaw ay haharap sa Panginoon, masusumpa ka, di ba? Opo, masusumpa lang po ako. 내가 받을게. Sumpa na yan, ako na ang tatanggap. 내가 너의 죄수를 가져갈게. Sumpa mo, aakuhin ko na. 네가 가진 모든 죄의 죄를 내가 받고 Lahat ng sumpa na nauukol sa kasalanan mo, ako na ang tatanggap. 내가 가진 의를 너에게 줄게. At lahat ng katuwiran na nasa akin, ibibigay ko sa iyo. 그래서 너는 의로운 자가 되고 나는 불의한 자가 될게. Kung ganon, ikaw na ang magiging matuwid, at ako na ang magiging makasalanan. 불의한 자가 죄를 받아서 죽어야 되잖아. Sa huli, ang hindi matuwid ang dapat mapako sa krus, masumpa at mamatay, di ba? 그 예수님과 우리 사이에 누가 저주를 받아서 누가 죽었습니까? Sa pagitan natin ni Jesus, sino sa huli ang sinumpa? 예수님이 저주를 받아서 예수님이 죽었어. Si Jesus ang nasumpa, si Jesus ang namatay. 그렇다면 이 사람은 이제 여전히 불의합니까? 의로운 자가 됐습니까? Kung gano'n, itong tao na ito ay hindi pa rin matuwid o siya ay matuwid na? 의로운 자가. 이 Matuwid. 사람이 가진 의는 예수님이 준 거기 때문에 자기 거 아니에요. Yung katuwiran na taglay niya, dahil ito ay binigay ni Jesus, hindi ito sarili niyang katuwiran. 우리는 내 의를 가지고 하늘나라 가는 게 아니야. Tayo ay hindi pumupunta sa langit dala ng sarili nating katuwiran. 하나님이 주신 의를 가지고 하늘나라 가는 게 우리가 믿음으로 하늘나라 가는 거예요. Ang pagpunta na natin sa langit dala ng o katuwiran na binigay ng Panginoon, ito ang katuwiran ng Panginoon. 미국 가려면요, 미국에서 준 비자를 받아야 미국 갈 수 있어요. Para makapunta sa Amerika, kailangan mo matanggap ang visa mula sa Amerika para makapasok ka sa Amerika. 한국 가려면 한국에서 준 비자를 받아야 한국 갈 수 있어요. Para makapunta naman sa Korea, kailangan mo matanggap ang visa mula sa Korea para makapasok. 천국 가려면 천국에서 준 비자를 받아야 천국 갈 수 있어요. Para makapasok sa langit naman, kailangan mo matanggap ang visa mula sa langit upang makapasok. 천국 비자는 하나님의 의. Visa ng langit ay ang katuwiran ng Diyos. 아멘. Amen? 내 의가 아니라는. Hindi katuwiran ko. 그래 탁 야곱의 마음에. 이거는 어머니가 약속하셨어. Sa puso ni Jacob, pinangako to ng nanay ko. 어머니가 내 저주를 다 받을 거야. Nanay ko na ang tatanggap ng lahat ng aking sumpa. 왜 나는 에서라고만 이야기하면 돼. Sasabihin ko lang, ako si Esau. 누가 뭐래도 나는 에서야. Ano man ang sabihin ng sino man, ako si Esau. 아버지가 너 누구야? Tatanungin ng ama, sino ka? 저 에서인데요. Ako po si Esau. 목소리가 이상한데 Kakaiba yung boses mo ah. 그래도 에서입니다. Ako pa rin po si Esau. 정말? Totoo ba? 그럼요. Opo. 또또 Totoo? 그럼요. Opo. sigurado? Sigurado? 그래요. Opo. 아버지 오늘 왜 그래요? Ba't ka ganyan ngayon, tatay? 아버지 좀 이상해요. Kakaiba ka ngayon ha? 내가 에서라니까요. Ako nga si Esau. 맞네. Ikaw nga. 확실하네. Sigurado ah. 너 분명한 확신이 있구만. Mayroon kang kasiguraduhan 복 pala. 받아라, 복 받아. Sige, pagpalain ka na. Basbasan ka na. 복 받아. Tapos nga, binasbasan na siya. 아멘. Amen? 자, 우리 지금 누굽니까? Sino po tayo ngayon? 죄인입니까? Matuwid, makasalanan po ba? 의인입니까? Matuwid po ba? 확실합니까? Sigurado po ba kayo? 또또 Totoo? 목소리 약해지는 사람은 나중에 저 죄인 맞아요. Yung mga humihina yung boses, kayo yung magsasabi sa huli na makasalanan pa rin po ako. 우리가 지금 의인이라고 말하는 건요. Ang pagsabi natin ngayon na tayo ay matuwid, 야곱이 염소 털 덮어서 에서라고 말하는 것보다
더 하나님을 기쁘게 하는 거예요. ay mas nakalulugod sa Panginoon kaysa sa pananampalataya ni Jacob nung sinasabi niya na siya si Esau. 아멘. Amen? 이걸 믿고 하나라가야 하나님의 자녀로 대접을 받는다니까. Ito po ang dapat panampalatayaan at makapunta sa langit upang sa langit tayo ay tratuhin bilang tunay na 이 mga matuwid. 복은요 의인에게 다 주신 거예요. Itong ebanghelyo binigay po sa lahat ng mga matuwid. 에서가 와가지고 아버지 저 복 요만큼이라도 남겨놓은 거 없습니까? 그랬어. Ngayon, bumalik si Esau, sinabi, Tay, wala ba kahit ganito kaunting natitirang pagpapala para sa akin? 그 99 주고 나 1%더 주세요. Hindi ba pwedeng 99 yung binigay mo sa kanya, yung 1% sa akin mo ibigay? 아들아, Anak, 너를 위해서는 복이 없다. walang pagpapalang 그 nauukol sa 복은 iyo. 전부 야곱에게 갔다. Lahat ng pagpapala ay nabigay ko na kay Jacob. 너는 복이 없다. Wala nang pagpapala para sa iyo. 아멘. Amen? 복은 전부 의인에게 왔다. Pagpapala, buo, binibigay sa matuwid. 이걸 여러분, 이걸 믿는 게 믿음이라. Ang pananampalataya po dito ay ang tunay na pananampalataya. 그래서 이 이야기는요, 야곱이 아버지에게 사기치는 이야기가 아니고 Sa huli, itong kwento na ito ay hindi ang panloloko ni Jacob sa kanyang ama. 야곱이 어머니의 말을 어떻게 순종했는가 그 이야기라는 거예요. Pero ito'y kwento nagpapakita kung paano bang si Jacob ay sumunod sa salita ng kanyang ina. 야곱이 어떻게 복음을 순종했는가 Paano bang si Jacob sumunod sa Ebanghelyo? 그 이야기가 창세기 27장이야. Yun po yung kwento ng Genesis chapter 27. 그런데 바보 같은 사람들이 이거 창세기 27장은 좀 잘못 기록된 것 같아. Pero yung mga mangmang na tao, sinasabi nila na parang mali po yung pagkasulat sa Genesis chapter 이게 이렇게 27. 기록되면 안 되는데 Hindi sana dapat ganitong sinulat ito. 야곱 이거 나쁜 놈인데 Masama si Jacob. 야곱이 나쁜 놈이 아니고 Pero sa uli, hindi si Jacob ang masama. 야곱이 어머니의 믿을 수 없는 그 약속을 믿은 놀라운 순종의 이야기라는 거예요. Sa huli, ito'y kwento tungkol kay Jacob na mayroong napakadakilang pananampalataya na kayang makinig ng buong puso sa salita ng kanyang ina. 우리도 총 게이트에 딱 서면요. Tayo rin kapag humarap sa gate ng 너 누구냐? langit, sasabihin sa atin, sino ka ba? 예, 저 의인 아브라함 남인데요. Ako po si Righteous Abraham Nam. 너 목소리가 좀 죄인 같다. Boses mo parang makasalanan na. 아니 하나님 무슨 소리 하십니까? Panginoon, anong pinagsasabi mo? 저 의인이라니까요. Matuwid po ako. 진짜 너 의인 맞아? Matuwid ka ba talaga? 너 목소리가 왜 그래? Ba't ganyan yung boses mo? 목소리가 변했다가 뭐 달라질 수도 있는 거죠. Boses, pwede naman magbago ang boses. 하나님 목소리는 늘 똑같습니까? Panginoon, yung boses mo ba laging pareho? 그건 그렇다. O nga no? 너 정말 의인 맞아? Matuwid ka ba talaga? 아이고 맞고 말고요. Wag mo nang tanungin yun. 너 근거가 뭐야? 근거가 뭐야? Ano ang ebidensya mo? 아이고 하나님 질문도 질문 같은 좀 질문하세요. Panginoon, yung mga tinatanong mo naman sana, yung talagang magandang tanong. 십자가에서 그 아들 죽은 거 몰라요 하나님? Hindi nyo ba mismo alam na namatay yung anak ninyo sa krus? 너 그거 아냐? Alam mo pala yun? 제가 그걸 믿고 의인이라 하는 거지. 내가 잘나서 의인이라 합니까? Yun po yung pinanampalatayaan ko, kaya ako sinasabi na matuwid ako. Sinasabi ko pa na matuwid ako dahil magaling ako? 야, 너 의인 맞네. Oo nga, matuwid ka nga. 통과. Sige, pass. 빠소하는 거예요. Pasok! 근데 이게 안 된 사람은 Pero yung mga tao na hindi nangyari ito, 전부 다 의인이라 하네. sinasabi din lahat matuwid sila. 나 분명히 죄인인데 저 가서 의인이라 하면 통과되네. Makasalanan ako, pero pagdating mo doon, pag sinabi mo 그래, matuwid 나도 ka, 의인이라 해야지. pasado pala. Di sabihin ko rin matuwid ako. 그랬다가 야, 너 뭐냐? Ano ka? 저 의인입니다. Matuwid po ako. 야, 너 의인같이 안 생겼는데 Hindi ka mukhang matuwid 너 아무리 봐도 너 옛날에 이런 일을 했고 너 이런 악한 짓 한 것 같은데 안 했어? Kita ko dati, ganito-ganito yung mga ginawa mong kasamaan dati. Ganito-ganito pa, hindi ba? 너 했는데요. Ginawa ko po. 그런데 네가 무슨 의인이야? Kung gano'n, paano mo masasabing 똑바로 matuwid 말해봐. ka? Ayusin mo yung sagot mo. 너 의인이야 죄인이야? Matuwid ka o makasalanan? 저 사실은 죄인이에요. Sa totoo lang, makasalanan po 그래 ako. 너 구원 안 받았어. Sige, hindi ka 너 ligtas. 저쪽으로 가. Doon ka na. 그렇게 Ganun 그렇게 lang po yung 됩니다. mangyayari. 자 여러분 뭡니까 여러분은 Mga kapatiran, ano kayo? 죄인입니까 의인입니까? Makasalanan po ba o matuwid? 확실해요? Sigurado po ba? 확실하면 여러분들 젊은 사람은 자원봉사자로 가시고 Kung sigurado po kayo, yung mga kabataan natin dito,
Good News Corps volunteer po kayo. 늙은 사람은 교회에서 복음을 열심히 섬기시고 Mga matanda naman, masipag po kayong maglingkod para sa Ebanghelyo sa iglesia. 그렇게 살기 바랍니다. Nawa ganun po kayong mabuhay. 아멘. Amen? 예, 감사합니다. Maraming salamat po. 기도하겠습니다. Manalangin po tayo. 하나님 아버지 감사합니다. Panginoong Diyos, maraming salamat po. 정말 야곱과 에서의 얘기가 너무 놀랍습니다. Kahanga-hanga po ang kwento ni Jacob at ni Esau. 참 많은 사람들은 자기가 에서에 속해 있기 때문에 Maraming mga tao dahil sila'y nakapaloob kay Esau, 그 에서의 맨으로 말하고 살아갑니다. sila ay nabubuhay na sinasabi ang salita ni Esau. 그런데 우리는 정말 야곱과 똑같은 사람이기 때문에 Pero dahil kami ay tulad lamang ni Jacob, 우리를 믿을 만한 것이 아무것도 없기 때문에 walang anumang bagay na kaya namin panampalatayan sa sarili namin. 야곱이 어머니의 말을 믿듯이 At kung paano si Jacob ay nanampalataya sa salita ng kanyang ina, 우리는 성경의 말씀을 믿습니다. kami po ay nananampalataya sa salita ng Biblia. 내가 많은 죄를 지었지만 Madami mang kasalanan ng aking ginawa, 성경이 저희 죄와 저희 불법을 기억지 아니한다 했기 때문에 dahil ang Biblia mismong nagsabi na ang kanilang kasalanan at kasamaan ay hindi naalalahanin pa, 우리가 그것을 믿고 담대히 하나님 앞에 나아갈 수 있습니다. yun po ang aming pinanampalatayaan, malakas na loob na ay pwedeng humarap po sa Panginoon. 우리를 어렵다 하신 이는 바로 하나님이시기 때문에 Ang nagsabi na kami matuwid ay siyang 그 Jesus ang 말을 Diyos. 믿고 우리가 의인이라고 하나님 앞에 당당히 나아갈 수 있습니다. Dahil kami nananampalataya sa ganitong salita ninyo, kami ay malakas na pusong pwedeng humarap sa Panginoon. 우리를 위하여 주님이 십자가에 흘리신 피가 분명히 증거가 되기 때문에 Dahil malinaw na patunay ang dugo na binuhos ni Jesus sa krus 그 증거를 통해서 우리가 하나님 앞에 나아갈 수 있고 sa pamagitan ng ebidensya na ito ay pwedeng humarap sa Panginoon. 그 약속이 영원히 살아있기 때문에 At dahil magpakailanman na buhay itong pangako na ito, 그 하나님으로 말미암아 우리가 하나님 앞에 설 수 있습니다. sa pamagitan ng Panginoon na ito ay pwede kaming humarap sa Panginoon. 오늘 귀한 예배를 주신 주님께 감사드립니다. Sa Panginoon na nagbigay ng mahalagang service na ito ngayong araw ay nagpapasalamat po kami. 우리를 구원하신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Nanalangin po kami sa pangalan ni Yesu Kristo na siya aming tagapagligtas. 아멘. Amen. 감사합니다.